ina ng milyonaryo, nakaligtas sa pananahimik at sa madilim na presensya ng manugang. Kapag naglalakbay ang anak, nahuhulog ang maskara ng asawa, inilalantad ang isang babaeng malupit at walang kinikilalang hangganan. Ang matandang babae ay pinaso ng mainit na plansa at sinaktan ng malupit na manugang. Ngunit lumabas ang katotohanan at ang natuklasan ng anak nang buksan niya ang pinto ay nagbago sa lahat magpakailanman. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood, magpapatuloy tayo. Ang mansyon ay marangyang nakatayo sa eksklusibong subdivision ng Forbes Park sa Makati. Bilang isang monumento sa tagumpay na nakamit ni Marco Reyes sa loob ng 2 dekada ng walang kapagurang pagtatrabaho. Ang mga puting pader ay sumasalamin sa sikat ng araw sa hapon at ang mga hardin na masusing inalagaan ay nagbibigay sa lugar ng isang perpektong anyo na hinahangaan ng marami mula sa malayo. Ngunit ang pagiging perpekto, tulad ng matututunan ni Marco sa huli, ay maaaring isang ilusyon lamang na maingat na binuo upang itago ang tunay na nangyayari kapag walang nakatingin. Pinagmamasdan ni Aling Elena Reyes ang galaw sa bahay mula sa kanyang wheelchair na estratehikong nakapwesto sa tabi ng bintana sa ikalawang palapag. Sa edad na 72, dala niya sa kanyang katawan ang mga marka ng isang nakaraan na hindi kailanman lubusang lumisan. Halos 10 taon na ang nakalipas mula noong mapait na araw na yon kung kailan nagbago ang lahat nang ang isang pagkahulog sa hagdanan ng kanyang dating bahay ay nag-iwan sa kanya ng permanenteng pinsala na nagnakaw ng kanyang kalayaan at ginawang sunod-sunod na araw ang kanyang buhay, kung saan bawat galaw ay isang hamon, bawat hakbang ay isang masakit na tagumpay. Hindi niya sinisisi ang kanyang anak. Kailanman ay hindi niya sinisi. Si Marco ay nasa isang mahalagang pulong noong araw na iyon, isinasara ang kasunduan na magpapabago sa kanyang maliit na kumpanya ng teknolohiya tungo sa isang imperyo. Paano niya mahuhulaan na ang kanyang ina sa pagsubok na abutin ang isang kahon sa itaas ng aparador ay mawawala ng balanse at gugulong pababa sa bawat baitang ng hagdanan? Paano niya maiisip na ang mga segundong iyon ang magtatakda ng natitirang bahagi ng kanilang buhay? Ngunit daladala ni Marco ang sisi na parang isang hindi nakikitang pabigat na hindi niya kailanman maibsan. Nakikita ito ni Elena sa mga mata ng kanyang anak sa tuwing tinitingnan siya nito, isang malalim na kalungkutan na may halong pagmamahal na napakalaki na minsan ay parang nakakasakal. Mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Joaquin, 5 taon na ang nakalipas dahil sa isang biglaang sakit na walang sinuman ang inaasahan. Ang mag-ina na lamang ang lahat para sa isa't isa. Ang bahay, ang ginhawa, ang mga pribadong doktor, ang mga modernong kagamitan, lahat ay isang desperadong pagtatangka ni Marco na bayaran ang araw na iyon na wala siya. At pagkatapos ay dumating si Lira. Naaalala pa ni Elena ang araw na dinala siya ng kanyang anak upang ipakilala. Isang Sabado ng hapon yon, 3 taon na ang nakalipas at si Marco ay tila mas magaan kaysa sa nakita ni Elena sa loob ng maraming taon. Pumasok si Lira Mendoza sa sala na parang lumulutang, isang 35 taong gulang na babae na may kahanga-hangang kagandahan, maitim at alun-along buhok na perpektong nakalugay sa kanyang mga balikat at mga berdeng mata na tila kumukuha ng liwanag sa isang espesyal na paraan. Siya ay nakabihis ng may simpleng karangyaan, nagsasalita ng may malumanay at magalang na boses, at mula sa unang sandali ay nagpakita ng espesyal na atensyon kay Elena na lubos na nakaantig sa puso ng matanda. Sa mga unang buwan na iyon, si Lira ang lahat ng maaaring hilingin ni Elena sa isang manugang. Nagdadala siya ng mga bulaklak, umuupo sa tabi niya para pag-usapan ang mga libro at pelikula at nag-aalok na tulungan siya sa mga maliliit na bagay na nagdudulot ng malaking kaibahan. Si Marco ay tila nagliliwanag at si Elena na matagal nang nag-aalala sa kalungkutan ng kanyang anak ay sa wakas ay naramdaman na natagpuan na niya ang isang espesyal na tao. Ang kasal ay naganap 1 taon pagkatapos isang eleganteng seremonya sa isang tradisyonal na club sa Maynila na may 200 bisita at lahat ng karangyaan na pinahihintulutan ng tagumpay ni Marco. Si Elena, sa kanyang wheelchair na pinalamutian ng mga puting bulaklak, ay umiyak sa tuwa nang makita ang kanyang anak na napakasaya.
Si Lira ay napakaganda sa isang damit na gawa sa French lace at habang dumadaan kay Elena patungo sa altar, hinawakan niya ang kanyang kamay sandali at bumulong ng may malambing at nakakakumbinsing boses na nagpainit sa puso ng matanda sa pag-asa at pasasalamat, nangangakong aalagaan siya at pati na rin si Elena. Sa mga unang buwan pagkatapos ng kasal, walang nagbago. Si Lira ay nanatiling maalalahanin, laging handang tumulong, laging nakangiti. Ang mansyon ay tila mas masigla sa kanyang presensya. Inayos niya ang ilang mga silid, nagdala ng mga bagong halaman at kumuha ng bagong kusinera na naghahanda ng masasarap na pagkain. Nagsimulang ituring siya ni Elena bilang anak na babae na hindi niya kailanman nagkaroon, ang presensyang babae na kulang sa kanyang buhay mula nang siya ay mabiyuda. Ngunit pagkatapos ay dumating ang mga paglalakbay. Ang negosyo ni Marco ay nangangailangan ng kanyang presensya sa ibang bansa ng mas madalas. Mga linggo sa New York, pagkatapos ay sa London, pagkatapos ay sa Dubai. Minsan siyang naglalakbay ng 15-20 araw na sunod-sunod at sa mga panahong wala si Marco, napansin ni Elena ang mga maliliit na pagbabago, banayad tulad ng pagbabago ng panahon, ngunit kasing halaga ng pagkakaiba sa pagitan ng init at lamig. Sa simula, ito ay mga bagay na maaaring hindi mapansin. Isang komento na medyo mas matalas tungkol sa kung paano nabitawan ni Elena ang isang baso sa hapunan. Isang puna tungkol sa kung gaano siya katagal sa banyo at nakakaabala sa gawain ng bahay. Wala namang masasabing direktang kalupitan, ngunit may ibang tono sa boses ni Lira kapag wala si Marco, isang lamig na tumatagos na parang talim kung saan dati ay mayroon lamang lambing. Pagkatapos ay dumating ang mga paghihigpit na nagbabalat kayong pag-aalaga at pag-aalala. Aling Elena, alam niyo po na hindi kayo pwedeng kumain ng sobrang alat, sabi ng doktor. Sasabihin ko sa kusinera na ihiwalay ang inyong pagkain, mas magaan at masustansya, sabi ni Lira na may ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. At ang mga porsyon ng pagkain ni Elena ay nagsimulang lumiit, nagiging mas matabang at hindi sapat na nagiiwan sa kanya ng gutom, ngunit walang lakas ng loob na magreklamo. Aling Elena, masyado kayong magalaw nitong mga nakaraang araw. Mas mabuti sigurong magpahinga na lang kayo sa kwarto, malayo sa ingay ng bahay. Hindi maganda sa presyo niyo ang gulo. At dahan-dahan si Elena ay marahang itinutulak na magpalipas ng mas maraming oras na mag-isa, malayo sa mga karaniwang lugar kung saan dati siyang gustong manatili, malayo sa mga usapan, malayo sa buhay na tumitibok pa rin sa malaking bahay na iyon. Aling Elena, baka madapa kayo sa luma ninyong tungkod. Itatago ko muna sa isang ligtas na lugar hanggang sa makakakuha tayo ng mas bago. At bigla na lang ang mga bagay na nagbibigay kay Elena ng kaunting kalayaan ay nagsimulang maglaho, laging may dahilan na tila makatwiran, ngunit sa katotohanan ay nagiiwan sa kanya na mas dependent at mahina, mas nakakulong sa wheelchair na yon na nagiging hawla sa halip na tulong. Si Rosa, ang kasambahay na nag-aalaga kay Elena sa loob ng 6 na taon, ang unang nakapansin sa mga pagbabago. Siya ay isang 50 taong gulang na babae, matipuno at may malaking puso na nagmula pa sa Batangas maraming taon na ang nakalipas upang humanap ng mas magandang buhay para sa kanyang 3 anak. Napamahal na siya kay Elena na parang sarili niyang ina at nakakaramdam siya ng kirot sa dibdib sa tuwing nakikita niya ang kanyang amo na mas tahimik, mas umurong, mas takot na parang isang ibon na nakakaramdam ng paparating na bagyo. Isang araw, naglakas loob si Rosa at nagtanong ng pabulong habang tinutulungan si Elena na magbihis. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala at takot sa kung ano ang maaaring nangyayari sa bahay na dati ay napakatahimik. Aling Elena, ayos lang po ba kayo? Parang iba po kayo nitong mga nakaraang araw. Parang pumayat din po kayo, hindi po ba kayo kumakain ng maayos? Tumingin si Elena kay Rosa na may pagod na mga mata at umiling lamang, hindi mahanap ang mga salita upang ipahayag ang kanyang nararamdaman, ang paninikip ng dibdib na lumalaki sa bawat araw. Ayos lang ako, Rosa. Medyo pagod lang. Tumatanda na tayong lahat, hindi ba? Ngunit alam ni Rosa na hindi lang ito pagod. May iba pa, isang bagay na hindi niya mapangalanan ngunit nararamdaman niya sa mabigat na hangin ng bahay sa tuwing naglalakbay si Sir Marco, isang hindi nakikitang tensyon na nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Isang Huwebes ng hapon, habang si Marco ay nasa Los Angeles ng 2 linggo para isara ang isang mahalagang kontrata sa mga Amerikanong mamumuhunan, tinawag si Rosa sa opisina ni Lira.
Ang manugang ni Elena ay nakaupo sa likod ng mesa na gawa sa imported na mahogany, may tinatype sa computer na may konsentrado at malamig na ekspresyon. Nang pumasok si Rosa, dahan-dahang itinaas ni Lira ang kanyang mga mata na parang sinusuri ang bawat sentimetro ng kasambahay, tinitimbang ang kanyang halaga at pakinabang. Rosa, kailangan nating mag-usap tungkol sa isang maselang bagay, sabi ni Lira na may ngiti na walang init, tanging kalkulasyon. Umupo ka, pakiusap. Hindi ito magtatagal. Umupo si Rosa nang hindi komportable sa silya sa harap ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay pinagpapawisan ng malamig habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Nagpatuloy si Lira, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng nakatagong banta. Mayroon akong ilang mga alalahanin tungkol sa iyong mga dokumento. Sinusuri ko ang mga file ng human resources ng bahay at napansin ko ang ilang mahahalagang pagkakaiba. Ang iyong work permit, halimbawa, ay tila may ilang mga irregularidad na maaaring maging isang seryosong problema. Nanlamig ang dugo ni Rosa sa kanyang mga ugat. Alam niyang may ilang problema sa kanyang dokumentasyon, mga bagay na sinusubukan niyang ayusin sa loob ng maraming buwan. Ngunit dahil sa kakulangan ng pera at tamang gabay ay hindi pa niya lubusang naayos. Hindi ito naging problema dati, hindi kailanman binanggit ni Sir Marco, ngunit ngayon sa paraan ng pagsasalita ni Lira, ito ay parang isang espada na nakabitin sa kanyang ulo sa pamamagitan ng isang manipis na sinulid na maaaring maputol anumang oras. Hindi ko gustong lumaki ang problemang ito, patuloy ni Lira, sumandal pasulong na magkakaugnay ang mga daliri sa ibabaw ng mesa, ang kanyang mga berdeng mata ay nakatitig kay Rosa na parang isang mandaragit na nagmamasid sa kanyang biktima. Magiging napaka-hindi ka nais-nais kung kailangan pang masangkot ang mga kinauukulan. May pamilya ka rito, hindi ba? 3 anak na nag-aaral kung hindi ako nagkakamali. Napakalungkot kung kailangan mong bumalik sa Batangas na walang dala, walang mga reference, marahil ay may mga paghihigpit pa para magtrabaho sa ibang lugar. At ang iyong mga anak, ano ang mangyayari sa kanila? Napalunok si Rosa, naramdaman ang paninikip ng lalamunan at ang pag-init ng mga mata sa mga luhang pinipigilan niya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nagawa? Niyang itanong sa nanginginig na boses. Ang ibig kong sabihin ay kailangan nating magkaroon ng malinaw na pagkakaunawaan, sagot ni Lira. Nang may kalkuladong kahinahunan, bawat salita ay maingat na pinili upang magdulot ng pinakamalaking epekto. Ang bahay ay dumadaan sa ilang mga kinakailangang pagbabago. Si Aling Elena ay tumatanda na, mas nagiging malilimutin, siguro napansin mo na. Minsan ay nag-i-imagine siya ng mga bagay na hindi nangyari, gumagawa ng mga sitwasyon sa kanyang isip. Alam mo na kung paano ang mga taong may edad na. Ang isip ay nagsisimulang maglaro ng mga biro. Lubos akong nag-aalala na maaaring magsabi siya ng mga kakaibang bagay, gumawa ng mga walang basehang akusasyon, isali ang mga inosenteng tao sa mga pantasya na nasa isip lamang niya. Kung mangyari iyon at sigurado akong mangyayari dahil ang kanyang kondisyon ay lalo lamang lalala, kailangan kong malaman na maaasahan kita na maging makatwiran, na maunawaan na ito ay mga delusyon lamang ng isang taong pinahina ng edad at sakit. Naintindihan mo ba ako, Rosa? Naramdaman ni Rosa ang isang mahigpit na buhol sa kanyang lalamunan at isang malalim na kahihiyan na sumunog sa kanyang mga pisngi. Lubos niyang naunawaan ang sinasabi sa pagitan ng mga linya, bawat salitang hindi binigkas, ngunit malinaw na ipinahihiwatig. Binibili ni Lira ang kanyang katahimikan, tinatakot siya ng deportasyon at pagkawasak kung kukwestiyonin niya ang anuman o ipagtatanggol si Elena. Ito ay isang perpektong bitag, malupit at epektibo. At si Rosa na may 3 anak na nakadepende sa kanyang sahod at walang ibang tunay na pagpipilian sa buhay, ay alam na siya ay nakulong na parang isang hayop sa isang hindi nakikitang hawla. Naiintindihan ko po, ma'am, yung bulong ni Rosa. Ramdam ang kahihiyan at kawalan ng magawa na bumibigat sa kanyang mga balikat na parang mga bato. Gagawin ko po ang kailangan. Mabuti, ngiti ni Lira, ibinalik ang kanyang atensyon sa computer na para bang si Rosa ay hindi na umiiral sa silid na iyon. Masaya ako na nagkasundo tayo, maaari ka nang umalis. At Rosa, isara mo ang pinto paglabas. Lumabas si Rosa sa opisina na iyon na may pusong durog, pakiramdam ay isang taksil, isang duwag, isang taong nag-abandona sa isang taong nagtitiwala sa kanya.
Noong gabing iyon, nang tulungan niya si Elena na humiga, hinawakan niya ang kamay ng matanda ng mas matagal at bumulong ng may garalgal na boses, sinusubukang iparating ang lahat ng pagsisisi na kanyang nararamdaman. Patawarin niyo po ako, Aling Elena, patawarin niyo po ako sa lahat. Kung kaya ko lang pong gumawa ng iba, gagawin ko. Hindi lubos na naunawaan ni Elena ang ibig sabihin ni Rosa sa sandaling iyon, ngunit naramdaman niya sa diin ng kalyadong kamay na iyon ang isang tahimik na pakikiramay, isang paghingi ng tawad para sa isang bagay na darating pa, isang paunang paalam sa isang bagay na malapit nang mawala magpakailanman. Ang mga sumunod na linggo ay isang panahon ng banayad ngunit hindi maiiwasang pagbabago tulad ng pagbabago ng alon na napakabagal na hindi mo napapansin hanggang sa ang buong dalampasigan ay lubog na. Kapag nasa bahay si Marco, lahat ay tila normal. Si Lira ang perpektong asawa, maalalahanin sa kanyang asawa at mabait sa kanyang biyenan, ginagampanan ang kanyang papel ng may kahusayan na karapat-dapat sa mga parangal kung nasa entablado. Ngunit kapag naglalakbay si Marco, at mas madalas siyang naglalakbay, ang maskara ay unti-unting nahuhulog sa bawat araw, inilalantad ang isang bagay na malamig, kalkulado at lubhang nakakabagabag. Nagsimulang pagsilbihan si Elena ng mas huli, minsan ay pagkatapos ng kumain ang lahat ng empleyado at ang pagkain ay malamig na at walang lasa. Ang kanyang mga damit ay huling nilalabhan, naiipon ng ilang araw at nagsisimulang bumaho. Ang kanyang mga hiling ay tinutugunan ng may sadyang pagkaantala kung tinutugunan man at laging sinasamahan ng malalalim na buntong hininga at mga tingin ng pagkainip. At laging may mga banayad na komento, mga obserbasyon na tila inosente ngunit nagdadala ng lason na dahan-dahang pinapatak. Masyado na po kayong nagiging reklamador nitong mga nakaraang araw, reklamo kayo ng reklamo. Hindi ko alam kung bakit kayo nagre-reklamo, nasa inyo na ang lahat ng maaaring hilingin ng isang tao. Ang anak nyo ay nagtatrabaho ng husto para ibigay sa inyo ang komportabling buhay na ito at hindi man lang kayo nagpapakita ng pasasalamat. Reklamo lang kayo ng reklamo. Ang pinakamasama ay ang patuloy na mga pahiwatig tungkol sa kanyang katinuan sa pag-iisip. Maingat na itinatanim na parang mga lason na buto. Aling Elena, 3 beses nyo nang naikwento sa akin ang parehong istorya ngayong araw. Masyado na kayong nakakalimot, hindi kaya kailangan nyo na ng espesyalistang doktor, sabi ni Lira sa harap ng ibang tao, kahit na ito ay kasinungalingan. Marco, labis akong nag-aalala sa iyong ina. Kahapon ay iginiit niya na itinago ko ang remote control ng telebisyon niya, ngunit nasa dati nitong lugar sa tabi ng mesa. Naging napaka-irritable niya, halos agresibo. Hindi kaya oras na para isaalang-alang natin ang isang mas malapit na neurological follow-up, marahil ay isang psychiatric evaluation, maselan ang mga bagay na ito, ngunit mas maaga nating gamutin, mas mabuti. Nagsimulang magduda si Elena sa kanyang sarili. Kinukwestiyon ang sariling pananaw sa realidad. Nagiging malilimutin na ba talaga siya tulad ng sinasabi ni Lira? Nag-i-imagine ba siya ng mga bagay na hindi nangyayari? Ginagawa iyon ng edad sa mga tao? Alam niya iyon? Nakita niya itong nangyari sa mga kaibigan at kakilala. Ngunit hindi. Sa kaibuturan niya ay sigurado siyang hindi siya nababaliw na ang kanyang isip ay gumagana pa rin ng perpekto. May ginagawang masama si Lira, isang bagay na kalkulado at malupit at ginagawa niya ito sa paraang napakabanayad, napakatalino na imposibleng patunayan sa sinuman. Si Marco, gayunpaman, ay nagsisimulang mapansin na mayroong isang bagay na malalim na mali kahit na hindi niya matukoy kung ano. Hindi kay Lira, ang kanyang perpektong asawa na napakahusay, mag-alaga ng lahat, kundi sa kanyang ina. Tila mas malayo siya sa bawat pagbisita, mas tahimik, mas walang sigla, na parang isang panloob na ilaw ang unti-unting namamatay. Kapag sinusubukan niyang kausapin, umiiwas ng tingin si Elena, nagbibigay ng maiikling at mailap na sagot, iniiwasan ang kanyang mga mata, tila laging pagod, laging gustong bumalik sa kwarto, laging tumatanggi sa kanyang mga paanyayang lumabas, magpahangin, tingnan ang mundo. At ito ay labis na nag-aalala sa kanya, kumukurot sa isang bagay sa loob niya na hindi niya mapangalanan. Inay, ayos ka lang ba talaga? Parang napakaiba mo nitong mga nakaraang araw, napakalayo mo sa akin, tanong niya isang linggo ng hapon, nakaupo sa tabi ng wheelchair ni Elena sa mabangong hardin. Sinusubukang basagin ang katahimikan na namagitan sa kanila na parang isang hindi nakikitang pader.
Tumingin si Elena sa kanyang anak at naramdaman ang masakit na paninikip ng kanyang puso, isang pisikal na paninikip na sumakop sa buong dibdib niya. Paano niya sasabihin? Paano niya sasabihin na ang babaeng mahal niya, na nagpapasaya sa kanya, na nagbibigay liwanag sa kanyang mga araw, ay ginagawang isang tahimik at metodikong bangungot ang kanyang buhay? Hindi maniniwala si Marco. Mas masahol pa, mahahati siya sa pagitan ng asawa at ina, sa pagitan ng dalawang pag-ibig, at hindi makakayanan ni Elena na maging dahilan ng kanyang kalungkutan, ng kanyang sakit, ng kanyang pagdurusa. Sapat na ang pagdurusang naidulot niya sa kanyang anak nang mahulog siya sa hagdanan. Maraming taon na ang nakalipas. Ayos lang ako, anak. Medyo pagod lang talaga, pagsisinungaling niya na may mahinang ngiti na hindi nakapaglilinlang sa sinuman. Tumatanda na tayong lahat. Natural na maging mas tahimik, mas mapag-isip. Huwag kang mag-alala sa akin. May mas mahahalaga kang dapat isipin, ang iyong mga negosyo, ang iyong buhay. Hindi na kumbinsi si Marco, ang kanyang kutob ay sumisigaw na may mali, ngunit iginalang niya ang katahimikan ng kanyang ina dahil hindi niya alam kung paano ito basagin. Marahil ay dahil lang talaga sa edad, naisip niya kahit na may isang bagay sa kaibuturan niya na paulit-ulit na bumubulong na may higit pa sa likod ng pagod at takot na tingin na yon. Noong gabing yon, nahirapan si Marco na matulog, paulit-ulit na nagpapagulong-gulong sa kama. Nakahiga sa tabi ni Lira na mahimbing na natutulog na parang walang anumang nasa konsensya, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa na sumisikip sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng napipintong panganib na hindi niya makatwirang maipaliwanag. Bumangon siya, lumapit sa bintana at tumingin sa hardin na naliliwanagan ng kabilugan ng buwan. Ang mga anino ng mga puno ay sumasayaw sa malamig na hangin ng gabi. Mayroong isang bagay na napakalaki ang mali. Naramdaman niya ito sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, bawat selula ng kanyang katawan, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Hindi niya maituro ang sugat na hindi nakikita, ngunit nagdurugo. At habang mag-isang nakikipaglaban si Marco sa kanyang sariling mga demonyo, hindi alam na ang kanyang kutob ay ganap na tama sa silid na malapit nang maging bago at kahila-hilakbot na realidad ni Elena. Si Lira ay ngumingiti mag-isa sa dilim, maingat na pinaplano ang bawat susunod na hakbang ng kanyang plano na binuo sa loob ng maraming buwan. Matagal na niyang hinintay ang buhay na ito ng luho at ginhawa. Ang status na ito, ang tahimik ngunit absolutong kapangyarihan na ito, galing siya sa isang madilim na nakaraan ng kakulangan at kahihiyan na walang nakakaalam at hindi niya hahayaang sirain ng isang matandang mahina at sentimental ang lahat ng kanyang nakamit ng may labis na pasensya at pagsisikap. Ang bagyo ay nagsisimula pa lamang mabuo sa abot tanaw at walang sino man ang nakakaisip kung gaano kalalim na kadiliman ang hihilahin sa perpektong bahay na yon sa mga darating na kahila-hilakbot na buwan. Si Elena, sa kanyang malungkot na silid, ay tahimik na nagdarasal bago subukang matulog, humihingi ng lakas sa Diyos upang harapin ang darating. Nararamdaman na ang pinakamasama ay malapit nang mangyari. At si Rosa, sa kanyang maliit at simpleng bahay sa labas ng lungsod, ay tahimik na umiiyak habang yakap ang unan, nahahati sa pagitan ng nakakaparalisang takot na mawala ang lahat at ang kumakain na sisi sa pag-abandona sa taong nangangailangan sa kanya, nangangako sa sarili sa pagitan ng mga hikbi na hahanap siya ng paraan upang tumulong kahit na magastos niya ang lahat ng mayroon siya, kahit na ito ang maging katapusan ng kanyang sariling katatagan. Ang mansyon sa Forbes Park na napaka-perpekto at hinahangaan sa labas, kasama ang mga malinis na hardin at nagniningning na puting pader, ay nagtatago na ngayon ng madidilim na lihim sa loob ng mga eleganteng pader nito. At ang katahimikan, na dati ay natural na katahimikan lamang ng isang malaki at payapang bahay, ay naging sapilitang pakikipagsabuatan sa isang kalupitan na tumutubo na parang damo, mabagal ngunit walang awa, nilalason ang lahat ng hinahawakan nito. Ang pagbabago ay nangyari isang Martes ng umaga, eksaktong 3 buwan pagkatapos ng pag-uusap ni Lira at Rosa. Umalis si Marco noong nakaraang gabi patungong Tokyo kung saan siya mananatili ng 3 linggo para isara ang isang komplikadong kasunduan sa mga Hapones na mamumuhunan. Ito ang pinakamahabang paglalakbay na gagawin niya at bago umalis, niyakap niya ang kanyang ina ng may hindi pangkaraniwang higpit na parabang may nararamdaman siyang hindi pa kayang iproseso ng kanyang isip. Mag-ingat ka, inay. Anuman, tawagan mo ako kahit anong oras. Pangako? Sabi niya
Hawak ang mukha ni Elena sa pagitan ng kanyang mga kamay at malalim na nakatingin sa kanyang pagod na mga mata. Tumango si Elena, pilit na ngumiti na hindi man lang nakapaglilin lang sa kanyang sarili. Huwag kang mag-alala anak, magiging maayos ang lahat sa iyong negosyo. Ayos lang ako dito. Ngunit sa sandaling nawala ang kotse ni Marco sa elektronikong tarangkahan, naramdaman ni Elena na ganap na nagbago ang hangin sa mansyon na parang isang mabigat na anino ang bumagsak sa bawat silid. Ito ay isang pisikal na hahawakang pakiramdam at alam niya nang may ganap na katiyakan na ang mga susunod na araw ay magiging iba sa lahat ng kanyang naranasan. Hindi nagtagal ay ipinakita ni Lira ang kanyang tunay na intensyon ng walang anumang pagkukunwari o pag-iingat. Kinabukasan ng umaga, nagulat si Elena nang pumasok si Lira sa kanyang silid nang hindi kumakatok kasama ang dalawang empleyado na hindi pa niya nakikita dati. Sila ay mga batang lalaki, malalakas, na may neutral at profesional na mga ekspresyon. Nakasuot si Lira ng isang eleganteng set ng itim na pantalon at blazer, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang perpektong bun at mayroong isang lamig sa kanyang mga berdeng mata na nagpalamig sa dugo ni Elena. Aling Elena, oras na para gumawa tayo ng ilang kinakailangang pagbabago sa bahay. Anunsyo ni Lira sa isang boses na hindi tumatanggap ng pagtutol. Ang silid na ito ay kailangang sumailalim sa isang agarang pagkukumpuni. Natukoy namin ang ilang mga problema sa estruktura na maaaring makompromiso ang iyong kaligtasan. Ililipat ka namin pansamantala sa isang mas angkop na espasyo hanggang sa matapos ang mga gawa. Naramdaman ni Elena na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong pagkukumpuni? Walang mali sa kanyang silid, alam niya yon. Ngunit bago pa siya makatutol, nagsimula ng kunin ng dalawang lalaki ang kanyang mga gamit, inilalagay ang kanyang mga damit sa mga karton na kahon ng may mekanikal at episyenteng mga galaw. Teka, hindi ko maintindihan. Walang sinabi sa akin si Marco tungkol sa pagkukumpuni. Sinubukan ni Elena na sabihin, nanginginig ang kanyang boses sa takot at pagkalito. Iniwan ng iyong anak ang lahat sa aking mga kamay, sagot ni Lira na may malamig na ngiti. Nagtitiwala siya sa akin na gumawa ng mga kinakailangang desisyon habang wala siya. At ito ay isang kinakailangang desisyon, Aling Elena, para sa iyong sariling kapakanan. At ganun na lamang walang seremonya at walang karapatang tumutol, inilipat si Elena sa isang maliit at pansamantalang silid sa silong ng mansyon. Hindi ito talaga isang silid. Sa katunayan, mas isang bodega na bahagyang inayos na may isang manipis na kutsyon sa malamig na sementadong sahig, isang maliit na plastik na mesa at isang mahinang bumbilya na nakasabit sa kisame. Ang mga pader ay mamasa-masa, may mga mantsa ng amag sa mga sulok at ang amoy ay parang isang lugar na matagal nang nakasara, na may halong kemikal na nakakairita sa mata. Pero pansamantala lang ito, hindi ba? Tanong ni Elena. Nang itulak siya sa loob ng masikip na espasyong iyon, ramdam ang mga luhang sumusunog sa kanyang mga mata. Hanggang sa matapos lang ang pagkukumpuni, hindi sumagot si Lira. Ngumiti lamang siya ng isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata at isinara ang pinto. Iniwan si Elena na mag-isa sa mamasa-masa at nakakasakal na kadiliman na iyon. Noong unang gabi sa silong, umiyak si Elena hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Nakahiga sa manipis na kutsyon na amoy amag, balot sa isang lumang kumot na hindi sapat para pawiin ang lamig na nagmumula sa sahig, tinanong niya ang kanyang sarili kung paano umabot sa puntong iyon ang kanyang buhay. Paano nagawa iyon ng babaeng mahal ng kanyang anak na napakabait sa simula at higit sa lahat paano siya makakaligtas. Ang mga sumunod na araw ay isang unti-unting pagbaba sa impyerno. Nagtatag si Lira ng isang maingat na malupit na gawain. Tumatanggap lamang si Elena ng pagkain 2 beses sa isang araw, laging maliliit at malamig na porsyon, mga tira ng inihain sa bahay. Ang tubig ay nasa isang lumang bote ng PET, madalas na maligamgam at may kakaibang lasa. Ang banyo ay isang palaging problema, kailangan ni Elena na kumatok sa pinto at magmakaawa para may magdala sa kanya sa pinakamalapit na banyo. At madalas siyang hindi pinapansin ng maraming oras, kailangang magpigil hanggang sa sukdulan. Sinusubukan ni Rosa na tumulong hanggat kaya niya, ngunit binabantayan siya ni Lira na parang isang lawin. Kapag nakakababa si Rosa sa silong na may dalang dagdag na pagkain o mas makapal na kumot, ginagawa niya ito na nanginginig sa takot, alam na kung mahuhuli siya, mawawala ang lahat sa kanya. At nakikita ni Elena ang takot sa mga mata ng babaeng dating kanyang pinagkakatiwalaan at kaibigan, nakikita ang kahihiyan at kawalan ng magawa at hindi niya ito sinisisi.
Paano niya masisisi ang isang taong biktima rin ng sistemang iyon ng takot? Wag na, Rosa. Wag ka nang sumugal. Kailangan ka ng mga anak mo, bulong ni Elena, nang magdala si Rosa ng isang nakatagong baunan na mainit pa. Magiging maayos lang ako, sa paanuman magiging maayos, ngunit alam nilang dalawa na kasinungalingan iyon. Lumipas ang mga linggo at naramdaman ni Elena na unti-unting nanghihina ang kanyang katawan at isip. Ang mga sakit sa kanyang likod at binti ay lumalala dahil sa matagal na paghiga sa manipis na kutsyon sa matigas na sahig. Ang kanyang mga kalamnan ay nangangayayat dahil sa kakulangan ng tamang paggalaw. Ang halumigmig sa silong ay umaatake sa kanyang mga baga na nagiging sanhi ng kanyang patuloy na pag-ubo. At ang kalungkutan, ang halos palaging kadiliman, ay nagsimulang paglaruan ang kanyang isip sa mga nakakatakot na paraan. May mga araw na nawawala na si Elena sa oras. Araw ba o gabi? Gaano katagal na ang nakalipas mula nang umalis si Marco? 1 linggo? 2? 3? Sinusubukan niyang markahan ang mga araw sa pamamagitan ng paggawa ng mga guhit gamit ang kanyang mga kuko sa mamasa-masang pader, ngunit minsan ay nakakalimutan niya o nalilito sa bilang at pagkatapos ay naghahalo ang lahat sa isang magulong masa ng walang katapusang oras. Si Lira kapag lumilitaw sa silong ay laging may malamig at kalkuladong ngiti na parang isang pusa na naglalaro sa isang sugatang daga bago ang huling suntok. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon, Aling Elena? Sana ay komportable ka. Alam mo, tumawag sa akin ang anak mo kahapon. Tinanong ka niya, syempre, sinabi kong maayos ka, nagpapahinga, tuwang-tuwa siya nang malaman niyang ayos ka. Sayang naman kung sisirain natin ang kaligayahan niya sa mga hindi kinakailangang reklamo, hindi ba? At lubos na naunawaan ni Elena ang nakatagong banta. Kung susubukan niyang magsabi ng anuman kay Marco, itatanggi ni Lira ang lahat, ipipinta si Elena bilang isang matandang nalilito at nagdedeliryo at maaaring mas lumala pa ang mga bagay. Kaya nanahimik si Elena, nilunok ang mga salitang sumusunog sa kanyang lalamunan at nagpatuloy na mabuhay araw-araw. Ngunit ang sitwasyon ay biglang lumala isang Huwebes ng hapon. Sinusubukan ni Elena na bumangon mula sa kutson upang gawin ang ilang mga pangunahing ehersisyo na itinuro ng mga physiotherapist maraming taon na ang nakalipas, mga simpleng galaw upang mapanatili ang sirkulasyon sa kanyang mga binti. Ngunit mahina ang kanyang katawan, kulang sa nutrisyon at natisod siya sa isang tupi ng kumot na wala ng balanse. Malakas ang pagbagsak, tumama ang tuhod ni Elena sa sementadong sahig ng may lakas na nagpabigkas sa kanya ng isang sigaw ng sakit. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang nakahiga doon, sinusubukang habulin ang kanyang hininga, ramdam ang isang matinding sakit na pumipintig sa kanyang binti. Nang sa wakas ay makaupo siya, nakita niyang mabilis na namamaga ang kanyang tuhod, nagiging lila at nagbabago ang hugis. Pakiusap, sigaw niya habang kinakalampag ang pinto gamit ang nanginginig na mga kamay. Pakiusap, tulungan niyo ako, nahulog ako, nasaktan ako. Pakiusap. Walang dumating sa loob ng maraming oras. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, si Lira yon at tiningnan niya ang nasaktang tuhod ni Elena nang may ganap na kawalang interes. Sayang naman. Kailangan mong mag-ingat, Aling Elena. Sa edad na iyan, ang isang pagkahulog ay maaaring mapanganib. Magpapadala ako ng yelo, sabi niya, ngunit hindi kailanman dumating ang yelo. Buong gabi ay gising si Elena. Ang sakit sa kanyang tuhod ay kumikirot na parang isang paulit-ulit na tambol, walang gamot, walang ginhawa, tanging ang patuloy na sakit at ang lumalaking katiyakan na walang darating upang iligtas siya. At noong gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, tinanong ni Elena ang sarili kung makakaligtas ba siya hanggang sa pagbabalik ni Marco. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, sa Tokyo, hindi makatulog si Marco. Nasa isang 5-star hotel room siya na may tanawin ng nagniningning na lungsod, ngunit hindi siya mapakali sa paraang hindi niya maipaliwanag. 3 beses niyang sinubukang tawagan ang kanyang ina noong linggong iyon, ngunit laging si Lira ang sumasagot, sinasabing nagpapahinga si Elena na ayaw niyang maistorbo na maayos ang lahat. May isang bagay sa loob niya na sumisigaw na hindi maayos ang lahat. Ngunit ano? Perpekto si Lira. Inaayos niya ang lahat. Mahal niya ang kanyang ina tulad niya. O hindi? Bumangon si Marco mula sa kama at lumapit sa bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng Tokyo na kumikislap sa gabi.
Nagsimula siyang magkaroon ng mga kakaibang panaginip kamakailan, na panaginipan niyang nakakulong ang kanyang ina sa madidilim na lugar, tinatawag siya, ngunit kapag sinusubukan niyang abutin, hindi gumagalaw ang kanyang mga binti, hindi lumalabas ang kanyang boses. Nagigising siyang pinagpapawisan ng malamig, bumibilis ang tibok ng puso na may pakiramdam ng pagkaapurahan na walang saysay sa lohika. Nagpasya siyang sa sandaling matapos ang pulong kinabukasan, tatawagan niya ng direkta ang kanyang ina, igigiit na makausap siya. Kailangan niyang marinig ang kanyang boses, tiyakin na talagang maayos siya. Dahil ang pakiramdam na ito, ang kahilahilakbot na kutob na ito, ay nagiging imposible ng balewalain. Pabalik sa mansyon sa Forbes Park, nagsusulat si Elena ng isang liham. Nagawa niyang sa isa sa kanyang mga bihirang pagpunta sa banyo, kumuha ng isang piraso ng papel at isang panulat na nakita niyang nakakalat sa counter. Gamit ang nanginginig na mga kamay at nanginginig na sulat kamay dahil sa sakit at takot, isinulat niya sa kanyang anak ang lahat ng nangyayari. Bawat kahihiyan, bawat pagkakait, bawat sandali ng takot, nagsusulat siya dahil kailangan niyang maniwala na sa paanuman ay makakarating ang mga salitang iyon kay Marco, na malalaman niya ang katotohanan na darating siya upang iligtas siya. Mahal kong anak, simula ng liham habang tumutulo ang mga luha sa papel at nababasa ang tinta. Kung binabasa mo ito, may pag-asa pa. Kailangan mong malaman na mahal kita at walang anuman sa nangyayari ang kasalanan mo. Ngunit kailangan ko ang iyong tulong. Nasa panganib ako dito, sa bahay na dapat ay aking tahanan. Ang babaeng mahal mo ay hindi ang inaakala mo. Maingat na tiniklop ni Elena ang liham at itinago ito sa loob ng kutsyon sa isang maliit na punit sa gilid. Hihintayin niya ang tamang pagkakataon upang ibigay ito kay Rosa o maghanap ng paraan upang makarating ito sa mga kamay ni Marco. Ito ang kanyang tanging pag-asa, ang kanyang tanging pagkakataon. Ngunit kinabukasan ng umaga, nang magising si Elena, nawawala na ang liham. At si Lyra ay nakatayo sa pinto ng silong, hawak ang nakatiklop na mga papel sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pinipigilang galit. Ganito mo pala sinusuklian ang lahat ng ginagawa namin para sa iyo. Mga kasinungalingan at akusasyon, talaga bang iniisip mo na maniniwala ang iyong anak sa mga pantasya ng isang ulyanin na matanda? Dura ni Lyra, pinunit ang liham sa maliliit na piraso na ibinagsak niya kay Elena na parang malupit na confetti. Sa tingin ko ay oras na para matutunan mo na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan, Aling Elena, at ang iyong mga kahihinatnan ay nagsisimula pa lamang. Noong gabing iyon nangyari ang insidente na magbabago sa lahat magpakailanman. Si Elena, desperado at may sakit sa tuhod na hindi gumagaling, ay sinubukang gumapang patungo sa pinto ng silong. Naisip niyang marahil, kung sisigaw siya ng sapat na malakas, may makakarinig sa labas, isang kapitbahay, isang dumadaan. Ito ay isang hangal na pag-asa, masyadong nakahiwalay ang silong, ngunit ito na lamang ang natitira sa kanya. Ngunit pinagtaksilan siya ng kanyang mahinang katawan. Sa kalagitnaan ng daan, ganap na bumigay ang kanyang mga binti at bumagsak siya ng padapa sa malamig na sahig, malakas na tumama ang kanyang noo. Ang sakit ay sumabog, nakakabulag, may naramdaman siyang mainit na dumadaloy sa kanyang mukha at napagtanto niyang nagdurugo siya. Sinubukan niyang bumangon ngunit umiikot ang mundo. Dumudulas ang kanyang mga kamay sa sarili niyang dugo at pagkatapos nagdilim ang lahat. Nang magising si Elena, wala siyang ideya kung gaano katagal ang lumipas. Oras, araw, nakahiga siya sa kutsyon, ang kanyang ulo ay nakabalot sa mga tela na humahapdi sa sugat. Ang sakit ay hindi matiis. Sinubukan niyang sumigaw ng tulong, ngunit ang kanyang boses ay lumabas lamang bilang isang paos na bulong. Noon bumukas ang pinto at pumasok si Lyra. May dalang isang tray ng pagkain, ngunit may ibang bagay sa kanyang mga mata, isang bagay na mas malamig at mas determinado kaysa dati. Mas matibay ka kaysa sa inaakala ko, Aling Elena, ngunit ang katigasan ng ulo mo ay lalo lamang nagpapahirap sa mga bagay para sa iyo. Marahil ay oras na para maintindihan mo ng lubusan kung ano ang iyong lugar sa bahay na ito ngayon, sabi ni Lyra, inilapag ang tray sa sahig. At sa sandaling iyon, habang tinitingnan ng babaeng naging kanyang tagapagpahirap, napagtanto ni Elena ang isang kahilahilakbot na bagay. Hindi titigil si Lyra, walang hangganan ang kanyang gagawin. At kung hindi babalik si Marco sa lalong madaling panahon, kung walang makakatuklas ng katotohanan, hindi sigurado si Elena kung makakaligtas siya. Ngunit sa isang lugar sa loob niya,
Sa bahaging nakaligtas sa pagkahulog sa hagdanan, maraming taon na ang nakalipas, na nakaligtas sa pagkawala ng kanyang asawa, na nakaligtas sa napakaraming mahihirap na bagay sa buhay, may isang bagay na nag-alab, isang maliit ngunit patuloy na kislap. Hindi ito eksaktong pag-asa, ito ay isang bagay na mas primitibo. Ito ang kagustuhang mabuhay, ang pagtangging sumuko, ang determinasyon na kung siya ay babagsak, hindi ito mangyayari nang hindi lumalaban. At si Elena, nakahiga sa maruming kutsyon, sa malamig at madilim na silong na may kumikirot na ulo sa sakit at mahinang katawan, ay gumawa ng isang pangako sa sarili. Siya ay makakaligtas, siya ay magtitiis. Hahanap siya ng paraan upang malaman ni Marco ang katotohanan. Dahil hindi niya hahayaang manalo ang babaeng iyon. Hindi pagkatapos ng lahat ng kanyang hinarap sa buhay. Sa kabilang panig ng mundo, nagising si Marco ng 3:00 ng umaga na may mabilis na tibok ng puso at isang ganap na katiyakan na mayroong isang bagay na napakalaki. Ang mali. Hindi na ito isang malabong kutob lamang. Ito ay isang visceral na katiyakan, isang malalim na kaalaman na nagmumula sa isang lugar na lampas sa katwiran. Kailangan siya ng kanyang ina at kailangan siya ngayon. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at sa unang pagkakataon, kinwestiyon kung ang mga sagot na ibinibigay sa kanya ni Lyra ay talagang totoo. Bakit hindi kailanman direktang sumasagot ang kanyang ina? Bakit laging may dahilan? At ang tunong iyon sa boses ni Lyra kapag pinag-uusapan ang kalusugan ng isip ng kanyang ina, ang mga banayad na pahiwatig tungkol sa pagkalito at disorientasyon, hindi ba't yun mismo ang inaasahan niyang maririnig kung may mali kay Lyra at hindi sa kanyang ina? Sa unang pagkakataon, pinahintulutan ni Marco ang kanyang sarili na magtanong. At ang pagdududa sa sandaling naitanim ay nagsimulang lumago ng mabilis, pinapakain ng mga buwan ng maliliit na senyales na kanyang binaliwala, maliliit na hindi pagkakapare-pareho na kanyang ipinaliwanag, maliliit na alarma na kanyang pinatahimik sa ngalan ng pag-ibig at tiwala. At noong madaling araw na iyon sa Tokyo, habang si Elena ay nakikipaglaban upang mabuhay ng isa pang araw sa madilim na silong, at si Lyra ay mahimbing na natutulog sa king-size na kama na dating pag-aari ng mga magulang ni Marco, ang hindi nakikitang sinulid na nag-uugnay sa mag-ina ay humila ng malakas, tumawid sa mga karagatan at kontinente, sumisigaw ng isang mensahe, umuwi ka na habang may oras pa. Hindi na nakapaghintay si Marco hanggang matapos ang pulong na nakatakda para sa umagang iyon. 6:00 ng umaga, oras ng Tokyo, nakatumbas ng kalagitnaan ng hapon ng nakaraang araw sa Maynila, tumawag siya sa bahay ngunit walang sumagot. Sinubukan niya ang cellphone ni Lyra na dumiretso sa voicemail. Sinubukan niya ulit at ulit hanggang sa ikalimang pagsubok, sa wakas ay sumagot ito, ang kanyang boses ay iritado at inaantok. Marco, 3:00 ng umaga dito. Anong nangyari? Kailangan kong makausap ang nanay ko. Ngayon din, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay may bigat na ikinagulat maging niya mismo. Nagkaroon ng isang paghinto sa kabilang linya, isang kalkuladong katahimikan. Tulog ang nanay mo, Marco. Alam mong kailangan niya ng pahinga. Pwede kong iwanan ang mensahe mo kapag nagising siya. Hindi. Gusto ko siyang makausap ngayon. Gisingin mo siya. Importante. Isa pang paghinto, mas matagal. Marco, ayos ka lang ba? Mukha kang stressed. Alam kong mabigat ang biyaheng ito. Baka dapat magpahinga ka muna. Lyra, seryoso ako. Ibigay mo sa akin ang telepono para sa nanay ko. Ngayon din, ang boses ni Lyra ay bahagyang nagbago, naging mas malamig. Hindi yan makatwiran, Marco. Ang nanay mo ay nagkakaroon ng ilang episodes kamakailan. Nalilito siya, nagiging balisa. Sabi ng doktor, kailangan nating panatilihin ang isang matatag na routine, walang mga abala. Ang paggising sa kanya sa gitna ng gabi ay maaaring mag-trigger ng isa pang episode. Anong episodes? Sinong doktor? Bakit walang nagsabi sa akin ng anuman tungkol dito? Hindi sinasadyang tumaas ang boses ni Marco. Ayaw kitang abalahin habang nagsasara ka ng napakahalagang mga kasunduan. Pero hindi maayos ang nanay mo, Marco. Nakikipag-usap ako sa mga espesyalista. Sinusunod ang lahat ng rekomendasyon. Pagbalik mo, pag-uusapan natin ang pinakamahusay na mga opsyon sa pag-aalaga para sa kanya. Pero sa ngayon, kailangan kong magtiwala ka sa akin. Ginagawa ko ang pinakamabuti para sa iyong ina. Ngunit mayroong isang bagay sa paraan ng pagsasalita ni Lyra, ang tunong iyon na sabay-sabay na malambing at kontrolado na nagpaklik sa isip ni Marco.
Naalala niya ang maliliit na sandali sa loob ng mga buwan, maliliit na hindi pagkakapare-pareho na kanyang binaliwala, ang paraan ng pag-urong ng kanyang ina kapag pumapasok si Lira sa silid, kung paano niya iniiwasan ang kanyang mga mata, kung paano siya laging tila takot na magsabi ng maling bagay. Uuwi na ako, biglang anunsyo ni Marco, ngayon din kakansilahin ko lahat dito. Marco, huwag kang padalos-dalos, 2 linggo ka na sa negosasyong iyan. Hindi mo pwedeng basta na lang iwanan ang lahat dahil sa isang walang basehang pag-aalala. Hindi ito walang basehan, pakiramdam ko may mali. At pagdating sa nanay ko, hindi ako susugal. Darating ako diyan bukas ng gabi. At bago pa makapangatwiran si Lira, ibinaba na niya ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagsimula siyang maghanap ng mga flight pabalik sa Maynila. Ang susunod na koneksyon ay aalis sa loob ng 6 na oras. Ito ay magiging isang mahabang biyahe, ngunit makakauwi siya sa loob ng humigit kumulang 24 na oras. Kailangan lang niyang magtiis ang kanyang ina ng isa pang araw. Ang hindi alam ni Marco ay binago ng tawag na iyon ang lahat. Si Lira, hawak pa rin ang telepono, ay naramdaman ang isang malamig na galit na umakyat sa kanyang gulugod. Nagsisimula nang magduda si Marco, mas maaga siyang babalik at kung matuklasan niya kung ano talaga ang nangyayari, lahat ng kanyang binuo ay guguho na parang isang kastilyo ng mga baraha. Kailangan niyang kumilos at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Bumaba si Lira sa silong na nakasuot pa rin ng kanyang silk robe, ang kanyang mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa sementadong hagdanan. Nang buksan niya ang pinto, natagpuan niyang gising si Elena, nakahiga sa kutsyon, nakatingin sa kisame na may mga matang walang laman. Ang sugat sa kanyang noo ay may impeksyon, pula at namamaga. Ang tuhod ay lila at may kapansanan. Malinaw na may malubhang sakit si Elena, ngunit may malay pa rin. Babalik na ang anak mo, anunsyo ni Lira nang walang pasakalye. Bukas ay narito na siya at alam mo ba kung ano ang mangyayari pagdating niya? Sinubukan ni Elena na umupo, ngunit hindi sumunod ang kanyang katawan. Inilingon lamang niya ang kanyang ulo upang tingnan si Lira. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa halo ng pag-asa at takot. Mahahanap niya ako, bulong ni Elena sa paos na boses. Makikita niya ang ginawa mo. Tumawa si Lira, ngunit hindi ito isang tawa ng katuwaan. Ito ay isang bagay na malamig at matalas. Talaga? At ano ang makikita niya, Aling Elena? Isang matandang may sakit na ilang beses nahulog dahil siya ay clumsy. Na nalilito at disoriented dahil ang edad at kondisyon ng kalusugan ay nakakaapekto sa kanyang isip, na inilipat sa isang mas ligtas at mas madaling ma-access na silid dahil ang lumang silid ay ginagawa. Mayroon akong mga larawan ng silid na nire-renovate. Mayroon akong mga medical na ulat tungkol sa kanyang pagkasira ng isip. Mayroon akong mga saksi na magpapatunay sa kanyang lumalalang pagkalito. Naramdaman ni Elena na lumubog ang kanyang puso. Mga saksi, hindi kailanman magpapatotoo si Rosa laban sa kanya o magpapatotoo ba si Rosa ay tinanggal kaninang umaga, patuloy ni Lira, na parang binabasa ang mga iniisip ni Elena. Binigyan namin siya ng magandang separation pay at isang mahusay na sulat ng rekomendasyon. Nagpapasalamat siya at alam niyang ang pagsasalita ng anuman laban sa bahay na ito ay nangangahulugang hindi na siya makakahanap ng trabaho sa Maynila. Kumuha na ako ng bagong tagapag-alaga, isang nakakaintindi kung paano talaga gumagana ang mga bagay dito. Hindi ka magtatagumpay, sabi ni Elena, ngunit ang kanyang boses ay lumabas na mahina at walang pananalig. Kilala ako ni Marco, malalaman niyang nagsasabi ako ng totoo. Talaga? Pagkatapos ng mga buwan ng pakikinig tungkol sa iyong pagkalito, sa pag-iisip, pagkatapos kong umiiyak, sabihin sa kanya kung gaano kahirap alagaan ka, kung paano ka nagkakaroon ng mga guni-guni, kung paano mo ako inaakusahan ng mga kahilahilakbot na bagay na hindi kailanman nangyari. Pipiliin ba niyang maniwala sa iyo o sa akin, ang asawang mahal niya, na hindi kailanman nagbigay sa kanya ng dahilan para magduda? At napagtanto ni Elena nang may lumalaking takot na tama si Lira. Napakahusay niyang naglaro, napaka-meticulous, na lumikha siya ng isang perpektong, nakakakumbinsing alternatibong realidad. Kahit na gustong maniwala ni Marco sa kanyang ina, ang mga ebidensya na maingat na itinanim ni Lira sa loob ng mga buwan ay lilikha ng sapat na pagdududa. At ang pagdududa ay sapat na upang sirain ang anumang pagkakataon na mayroon si Elena para sa kaligtasan.
Pero bibigyan kita ng isang pagkakataon, sabi ni Lira, lumuhod sa tabi ng kutson upang maging kapantay ng mga mata ni Elena. Pagdating ng anak mo, ngingiti ka, sasabihin mong ayos ka lang, na napakahusay ng pag-aalaga sa iyo, na ako ay kahanga-hanga, at magmamakaawa ka sa kanya na huwag kanselahin ang kanyang mga business trips dahil sa iyo. Kung gagawin mo yan ng maayos, baka isaalang-alang kong pagbutihin ng kaunti ang iyong mga kondisyon dito. Ngunit kung susubukan mong ilantad ako, kung susubukan mong sabihin ang iyong mga pantasya sa kanya, isinusumpa ko na gagawin kong mas hindi matiis ang natitirang bahagi ng iyong buhay kaysa sa ngayon. At kaya kong gawin, iyon, Aling Elena, kaya ko at gagawin ko. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata, ramdamang maiinit na luha na dumadaloy sa kanyang mga sentido. Siya ay nakulong, anuman ang gawin niya, nasa kay Lira ang lahat ng baraha, mayroon siyang kapangyarihan, kontrol at kredibilidad. At si Elena ay mayroon lamang katotohanan na walang maniniwala. Habang paalis si Lira sa sailong, naiwan si Elena na nakahiga doon, pakiramdam ay mas desperado kaysa dati. Babalik na ang kanyang anak, ngunit kahit iyon ay hindi sapat upang iligtas siya. Binuo ni Lira ang kanyang bilangguan ng may katalinuhan na ang mga rehas ay hindi nakikita, ngunit ganap na totoo. Ngunit may isang tao na minamaliit ni Lira. Si Rosa, kahit na tinanggal, kahit na takot, ay hindi kayang mabuhay sa bigat ng kasalanan sa kanyang pinahihintulutang mangyari. Sa mga huling linggo, nakita niyang nanghina si Elena, nakita ang mga marka, ang mga pasa, ang takot sa mga mata ng babaeng inalagaan niya ng maraming taon. At nang siya ay tanggalin, noong umagang iyon na may makapal na sobre ng pera at isang sulat ng rekomendasyon, naramdaman niyang ito na ang kanyang huling pagkakataon na gawin ang tama. Itinago ni Rosa ang numero ng cellphone ni Marco na isinulat niya maraming taon na ang nakalipas, na iniwan niya para sa mga emergency. Hindi niya ito kailanman ginamit, ngunit alam niyang balang araw ay maaaring kailanganin niya ito. At kung may araw na kailangan niya ito, iyon na ang araw na ito. Nagantay siya hanggang sa hapon kung kailan alam niyang nasa eroplano na si Marco, ngunit may access pa rin sa mga mensahe. Gamit ang nanginginig na mga kamay, nag-type siya ng isang maikli ngunit makapangyarihang mensahe. Sir Marco, si Rosa po ito. Patawarin niyo po ako kung ngayon lang ako nagsalita, pero nasa panganib po si Aling Elena. Hindi po ang inaakala niyo si Ma'am Lira. Pakiusap po pagdating niyo sa bahay, hanapin niyo po ang nanay niyo sa silong at maging handa po kayo sa inyong makikita. Patawarin niyo po ako sa hindi pagkakaroon ng lakas ng loob noon. Nag-save po ako ng ilang mga litrato na palihim kong kinuha. Mapapatunayan ko po ang lahat. Pakiusap po, iligtas niyo si Aling Elena bago maging huli ang lahat. Inattach ni Rosa ang 3 larawan na nagawa niyang kunan ng palihim sa mga huling linggo. Ang isa ay nagpapakita kay Elena sa silong, ang kahabag-habag na kapaligiran. Ang isa pa ay nagpapakita ng mga pasa sa kanyang mga braso. Ang ikatlo ay nagpapakita ng sugat sa kanyang noo, sariwa pa at nagdurugo. Nang pindutin niya ang send, nagsimulang umiyak si Rosa. Hindi niya alam kung sapat na iyon, kung maniniwala si Marco, kung makakarating siya sa tamang oras. Ngunit ginawa niya ang kanyang bahagi. Sa wakas, pagkatapos ng mga buwan ng sapilitang pakikipagsabuatan, dahil sa takot, natagpuan niya ang lakas ng loob na gawin ang tama. Ang mensahe ay dumating sa telepono ni Marco habang siya ay nakapila para sa boarding sa airport ng Tokyo. Nang buksan niya ito at makita ang mga larawan, naramdaman niyang nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi maaaring ang kanyang ina iyon, hindi maaaring ang kanyang bahay iyon, hindi maaaring totoo iyon, ngunit totoo. Hindi nagsisinungaling ang mga larawan at bigla lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Lahat ng mga senyales na kanyang binaliwala, lahat ng mga dahilan na kanyang tinanggap, lahat ng mga pagdududa na kanyang pinatahimik. Tumakbo si Marco sa counter ng airline, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas na parang sasabog. Kailangan ko ng unang flight papuntang Maynila, hindi mahalaga kung magkano. Hindi mahalaga kung first class o kung kailangan kong tumayo, kailangan kong makasakay sa susunod na flight. Ang attendant, natakot sa tindi ng kanyang mga mata, ay mabilis na tiningnan ng sistema. May isang private executive flight na aalis sa loob ng 2 oras. Susubukan kong makakuha ng isang upuan, ngunit magiging napakamahal. Hindi mahalaga, i-book mo, gawin mo ang kailangan. Habang naghihintay ng boarding, tinawagan ni Marco ang isang kaibigang abogado sa Maynila. Kailangan kong pumunta ka sa bahay ko ngayon, pumasok ka kasama ang pulis kung kinakailangan. Nasa panganib ang nanay ko, ipapadala ko ang mga
ebidensya sa email ngayon. At pagkatapos ay tinawagan niya ang isa pang kaibigan, isang doktor. Kailangan ko ng ambulansya sa bahay ko at kailangan ko ng isang eksperto na maaaring idokumento ang lahat. Ang nanay ko ay biktima ng pang-aabuso at kailangan ko ng medikal na ebidensya. Bawat tawag, bawat hakbang ay parang isang suntok na ibinibigay niya sa sarili. Paano siya naging ganito kabulaga? Paano niya hinayaang mangyari iyon? Paano siya nabigo muli sa kanyang ina? Tulad ng pagkabigo niya noong araw na nahulog ito sa hagdanan, ang sumunod na 16 na oras ay ang pinakamahabang sa buhay ni Marco. Sa flight, hindi siya makatulog, hindi makakain. Nakaupo lamang siya doon, tinitingnan ang mga larawang ipinadala ni Rosa. Bawat detalye ay nakatatak sa kanyang isip na parang mainit na bakal. Ang kanyang payat, marumi at sugatang ina. Ang kahabag-habag na kapaligiran. Ang takot na nakatatak sa kanyang mukha. At isipin na si Lira, ang babaeng mahal niya na dinala niya sa kanyang bahay na pinagkatiwalaan niya ng pinakamahalagang bagay na mayroon siya, ang responsable para doon. Paano niya hindi nakita? Anong uri ng tao talaga siya? At higit sa lahat, anong uri ng tao siya para hindi protektahan ang sarili niyang ina nang sa wakas ay lumapag ang eroplano sa Naya, gabi na. Hindi na hinintay ni Marco ang kanyang bagahe. Tumakbo siya diretso sa taxi, ibinigay ang address at sinabi sa driver na magmaneho ng pinakamabilis. 1,000 piso pa kung makakarating tayo sa loob ng kalahating oras, sabi niya at humarurot ang driver. Habang binabagtas ng kotse ang trapiko ng Maynila, nagdasal si Marco. Hindi siya isang relihiyosong tao, ngunit sa sandaling iyon, nagdasal siya ng buong lakas ng kanyang kaluluwa. Pakiusap, sana buhay pa siya. Pakiusap, sana hindi pa huli ang lahat. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ito. Isa pang pagkakataon. Ang mansyon ay lumitaw na maliwanag tulad ng dati. Perpekto tulad ng dati, itinatago ang madidilim na lihim nito sa likod ng mga puting pader at malinis na hardin. Bumaba si Marco mula sa kotse bago pa ito ganap na huminto, tumatakbo patungo sa tarangkahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya't halos hindi niya matype ang access code. Nang bumukas ang pinto sa harap, naroon si Lira, nakabihis ng elegante tulad ng dati, isang ngiti ng pagkagulat sa kanyang mukha. Marco, mas maaga kang bumalik kaysa sa inaasahan. Ang galing simula niya, ngunit nilampasan siya ni Marco ng walang salita, tumatakbo patungo sa hagdanan na patungo sa silong. Marco, anong ginagawa mo? Tawag ni Lira sa likuran niya. Tumataas ang tono ng kanyang boses. Ang gulat ay nagsisimulang umapaw mula sa kanyang perpektong maskara. Ngunit hindi huminto si Marco. Bumaba siya sa hagdanan na lumulundag sa mga baitang. Ang kanyang puso ay nasa lalamunan hanggang sa makarating siya sa pinto ng silong. Nakakandado ito. Nasaan ang susi? Sigaw niya, lumingon kay Lira na sumunod sa kanya. Marco, kumikilos ka ng hindi makatwiran, kailangan nating mag-usap ng mahinahon. Ayos lang ang nanay mo, nagpapahinga lang siya sa isang mas angkop na lugar habang ginagawa ang kanyang silid. Buksan mo ang pinto. Ngayon, sabi ni Marco sa isang napakababang at mapanganib na boses na nagpaatras kahit kay Lira. Nang hindi siya gumalaw, ibinalibag ni Marco ang kanyang sariling katawan sa pinto. Minsan, 2 beses, sa ikatlo ay sumuko ang kandado at bumukas ang pinto. Ang amoy na lumabas sa silid na iyon ay hindi mailarawan. Amag, halumigmig, sakit, desperasyon. At doon sa isang manipis at maruming kutsyon sa malamig na sementadong sahig, naroon ang kanyang ina. Napakaliit, napakahina, napakaiba sa malakas na babaeng kilala niya. Nakapikit ang mga mata, hindi gumagalaw ang katawan sa loob ng isang kahila-hilakbot na sandali hanggang sa makita niyang bahagyang tumaas ang dibdib nito, isang mahinang paghinga lamang, ngunit paghinga. Inay, bulong ni Marco, lumuhod sa tabi niya, ang mga luha ay sa wakas ay bumuhos ng walang kontrol. Inay, narito na ako, patawarin mo ako. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata at nang tumuon ito sa mukha ng kanyang anak, may nagbago sa kanyang ekspresyon. Hindi ito eksaktong ginhawa, mas parang paglaya, na para bang sa wakas ay maaari na siyang huminto sa pakikipaglaban, huminto sa pag-iisa, huminto sa pagdadala ng bigat na iyon. Marco, bulong niya sa isang napakahinang boses na kailangan niyang yumuko para marinig. Bumalik ka!
Oo, inay, bumalik ako at hinding-hindi na kita iiwan mag-isa, hinding-hindi na ipinapangako ko sa buhay ko at doon sa kahilahilakbot na silong na iyon sa pagitan ng mga luha at maingat na yakap upang hindi na siya masaktan pa, muling nagkita ang mag-ina. Ang pagmamahal na laging naroon sa pagitan nila ngunit sinubok sa mga kahilahilakbot na paraan ay napatunayang mas malakas kaysa sa lahat ng kasamaan, lahat ng manipulasyon, lahat ng kalupitan na sinubukang wasakin sila. Sinubukan ni Lira na tumakas noong gabing iyon, ngunit hindi siya nakalayo. Paparating na ang mga kaibigang tinawagan ni Marco at nang subukan niyang akyatin ang bakod sa likod ng ari-arian, naharang siya. Ang perpektong maskara na pinanatili niya ng matagal ay sa wakas ay ganap na nahulog, inilalantad ang desperasyon, galit, at gulat ng isang taong alam na natuklasan na siya at wala nang tatakbuhan. At habang dinadala ng ambulansya si Elena sa ospital, hawak ni Marco ang kanyang kamay sa buong biyahe, nasaksihan ng mansyon sa Forbes Park ang pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Ngunit ito rin ang simula ng isang bago, isang bagay na binuo hindi sa mga lihim at kasinungalingan, kundi sa katotohanan. Sa tunay na presensya sa isang pag-ibig na sinubok sa apoy at lumabas na mas matatag, mas totoo, mas malalim kaysa dati. Ang mga unang araw sa ospital ay isang ulap ng sakit, gamot at mga medikal na pamamaraan. Si Elena ay may malubhang pulmonya dahil sa matagal na pagkakalantad sa halumigmig ng silong, matinding malnutrisyon, kritikal na dehydration, bukod pa sa mga halatang pisikal na pinsala. Ang sugat sa kanyang noo ay nangailangan ng mga tahi at paggamot para sa impeksyon. Ang tuhod ay nangangailangan ng operasyon, ngunit mas masahol pa sa mga pisikal na sugat ang mga emosyonal na peklat na natukoy ng mga doktor sa bawat konsultasyon sa mga psychologist. Hindi umalis si Marco sa tabi ng kanyang ina kahit isang minuto. Nanatili siya sa upuan sa tabi ng kama sa ospital, araw at gabi, hawak ang kanyang kamay, mahinang nakikipag-usap, paulit-ulit na humihingi ng tawad hanggang sa wakas ay sinabi ni Elena na may luha sa mga mata ngunit may katatagan sa boses. Tama na anak, hindi mo alam, napakagaling niyang manlinlang. Kung may dapat, humingi ng tawad, ako yon. Dahil hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ng mas maaga dahil hinayaan kong patahimikin ako ng takot. Hindi inay, dapat napansin ko, dapat pinakinggan ko ang aking kutob, dapat naroon ako, ngunit ipinapangako ko ang isang bagay. Mula ngayon, narito na ako. Anuman ang mangyari sa negosyo, ikaw ang una. Palagi, agad na nagsimula ang investigasyon ng pulisya. Ang mga ebidensya ay sagana at hindi mapag-aalinlanganan. Ang mga larawang kinuha ni Rosa, ang mga talaan ng pagbili na nagpapakita na si Elena ay tumatanggap ng napakaliit na rasyon ng pagkain habang ang iba sa bahay ay nagpapakasasa, ang mga medikal na ulat na nagpapatunay ng matagal na pang-aabuso, ang mga text message na nakuha ng mga eksperto mula sa cellphone ni Lira na nagpapakita kung paano niya minanipula ang mga supplier at empleyado. At nariyan din ang testimonya ni Rosa na sa wakas ay malaya na sa takot ay ikinuwento ang lahat sa masakit na detalye. Sinubukan ng abogado ni Lira na bumuo ng isang salaysay ng biktima. Inilabas niya ang kanyang nakaraan, isang pagkabata na puno ng pag-abandona, isang pagdadalaga sa mga pansamantalang tahanan, mga kasaysayan ng mahihirap na sitwasyon na walang nakakaalam. Ikinatwiran niya na si Lira ay nagdurusa sa mga karamdaman na pumipigil sa kanya na ganap na kontrolin ang kanyang mga aksyon, na siya mismo ay biktima ng hindi nalutas na mga trauma. At totoo na nagdusa si Lira. Ipinakita ng mga talaan ang mga tao ng kahirapan, pagtanggi at malalim na kakulangan sa pagmamahal. Ngunit malakas na tumutol ang piskal. Ang pagdurusa ay hindi katwiran upang magdulot ng pagdurusa. Ang trauma ay hindi lisensya para manakit. Milyon-milyong tao ang nakaligtas sa mahihirap na pagkabata ng hindi nagiging mga tagapagpahirap. Gumawa si Lira ng mga may kamalayang, metikuloso at kalkuladong pagpili. Pinlano niya ang bawat hakbang, minanipula ang bawat tao, binuo ang isang detalyadong network ng mga kasinungalingan. Hindi iyon sakit, iyon ay may kamalayang kasamaan. Ang paglilitis ay tumagal ng ilang linggo at nakakakuha ng atensyon ng media. Ang kwento ng matagumpay na negosyanteng babae na nang-aabuso sa kanyang matanda at mahinang biyenan ay gumulat sa Maynila at sa buong Pilipinas. Nagkampo ang mga reporter sa harap ng ospital kung saan nagpapagaling pa rin si Elena.
Kinailangan ni Marco na kumuha ng dagdag na seguridad upang protektahan ang privacy ng kanyang ina. Si Elena, nang tanungin ng mga abogado kung gusto niyang lumahok sa paglilitis, ay nag-atubili. Isang bahagi niya ay gustong magkaroon ng hustisya, gustong pagbayaran ni Lyra ang kanyang ginawa. Ngunit ang isa pang bahagi, ang pagod at nasaktang bahagi, ay gusto lamang ng kapayapaan, gusto lamang makalimot, gusto lamang muling buuin ang kanyang buhay nang hindi na kailangang paulit-ulit na balikan ang trauma. Umupo si Marco sa tabi niya at sinabi, "Inay, anuman ang desisyon mo, susuportahan kita. Kung gusto mong magtestigo, naroon ako sa tabi mo. Kung gusto mong manatiling malayo, rerespetuhin ko rin. Walang maling pagpili dito." Nag-isip si Elena ng ilang araw bago magpasya, "Magtetestigo ako, hindi para sa paghihiganti, kundi dahil baka ang kwento ko ay makapigil na mangyari ito sa iba, baka may maging mas mapagmatiyag sa mga senyales, baka makapagligtas ito ng isa pang buhay." Ang araw na pumasok si Elena sa korte ay isa sa pinakamahirap sa kanyang buhay. Kahit ilang buwan na ang nakalipas mula sa pagliligtas, gumagamit pa rin siya ng wheelchair, mayroon pa ring mga nakikitang marka. Nang magsimula siyang magkwento, nanginginig ang kanyang boses ngunit hindi nabasag, inilarawan niya ang mga buwan ng unti-unting pag-iisa, ang psikolohikal na manipulasyon, ang mga pagkakait, ang patuloy na takot, ang pakiramdam na nakakulong sa isang bangungot na hindi niya magisingan. Nang subukang questionin ng abogado ng depensa ang kanyang kredibilidad na nagpapahiwatig na ang kanyang nalilitong isip ay maaaring nagiba sa mga pangyayari, diretsyong tumingin si Elena sa kanya at sinabi ng may kalinawan na nagpatahimik sa silid, "Alam ko ang pagkakaiba ng pagkalito at kalupitan. Alam ko ang pagkakaiba ng pagkalimot kung saan ko inilagay ang aking salamin at ang pagkakakulong sa isang mamasamasang silong na may hindi sapat na pagkain. Maaaring hindi perpekto ang aking isip sa edad na 72, ngunit ang aking katawan ay nagkukwento na hindi kayang likhain ng anumang pagkalito ng isip." Natahimik ang buong silid, maging ang abogado ng depensa ay tila nawalan ng salita. At nang matapos si Elena sa kanyang testimonya, may mga luha sa mga mata ng marami sa mga naroroon, kabilang ang ilan sa mga hurado. Nahatulan si Lyra. Mahaba ang sentensya na sumasalamin sa bigat at pagpaplano ng mga ginawa. Nang basahin ang sentensya, hindi nagpakita ng emosyon si Lyra. Isang blangkong tingin lamang na para bang sa wakas ay permanenteng nahulog ang maskara at walang tunay na natira sa ilalim. Si Marco, nakaupo sa tabi ng kanyang ina, ay hinawakan ang kanyang kamay at bumulong. "Tapos na, inay. Sa wakas, tapos na." Ngunit sa maraming paraan, nagsisimula pa lamang ito. Ang pisikal na paggaling ni Elena ay tumagal ng ilang buwan. Ang operasyon sa tuhod ay komplikado na sinundan ng masinsinang physical therapy. Unti-unting bumuti ang kanyang paggalaw, ngunit hindi na ito ganap na babalik sa dati. Ang marka sa kanyang noo kung saan siya tumama ng mahulog ay mananatili magpakailanman, isang pisikal na paalala ng madilim na panahong iyon. Ngunit natutunan ni Elena na huwag itong itago. Naging bahagi ito ng kanyang kwento, bahagi ng kung sino siya ngayon. Ang emosyonal na paggaling ay mas mahirap. Si Elena ay nagkaroon ng madalas na mga bangungot, nagigising na sumisigaw, iniisip na bumalik siya sa silong. Nagkakaroon siya ng mga panic attack kapag nakakarinig ng mga yapak sa hagdanan o kapag nag-iisa sa isang madilim na silid. Naging bahagi ng kanyang routine ang therapy, lingguhang sesyon kung saan dahan-dahan niyang sinimulang iproseso ang trauma, maghanap ng mga salita para sa kanyang naranasan at muling buuin ang kanyang tiwala sa mundo. Nag-therapy din si Marco, dala-dala niya ang malalim na sisi sa kanyang pinahintulutang mangyari sa pagiging naloko ng ganap sa hindi pagprotekta sa kanyang ina. Noong pinakakailangan niya, tinulungan siya ng kanyang therapist na maunawaan na ang mga nang-aabuso ay mga eksperto sa manipulasyon na hindi kahinaan o pagkakamali ang malinlang ng isang taong naglaan ng labis na pagsisikap upang bumuo ng isang perpektong harapan. At dahan-dahan, sa bawat sesyon, nagsimulang patawarin ni Marco ang kanyang sarili. Isa sa mga unang pagbabago na ginawa ni Marco ay may kinalaman sa trabaho. Nagbitiw siya bilang CEO ng kanyang kumpanya, kinuha ang isang posisyon bilang consultant na nagpapahintulot sa kanya na magtrabaho mula sa bahay at mas kaunti ang paglalakbay.
Noong una ay tumutol ang kanyang mga kasosyo na nangangatwiran na siya ay mahalaga para sa paglago ng kumpanya. Ngunit matatag si Marco, ilang dekada kong binuo ang negosyong ito sa kapinsalaan ng aking pamilya. Halos mawala ang aking ina dahil sa sobrang pagtuon ko sa profesional na tagumpay na nabulag ako sa kung ano talaga ang mahalaga. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling ito, ang pera ay maaari kong kitain ngunit ang pamilya ay hindi mapapalitan. Ang mansyon sa Forbes Park ay sumailalim sa isang kumpletong pagbabago. Ang silong ay permanenteng isinara, ginawang isang hindi madaling ma-access na espasyo ng imbakan. Hindi na kailanman kailangang alalahanin ni Elena ang pagkakaroon nito. Ang natitirang bahagi ng bahay ay ganap na inayos, naging mas accessible, mas maginhawa, mas maliwanag. Ang mga pader ay pininturahan ng malumanay at masasayang kulay. Ang mga bintana ay pinalaki upang magdala ng mas maraming natural na liwanag. Ito ay isang pisikal na pagbabago, ngunit simboliko rin. Muling kinuha si Rosa na may mas magandang sahod at lahat ng kanyang mga dokumento ay inayos sa gastos ni Marco na kumuha ng pinakamahusay na mga abogado sa imigrasyon upang ayusin ang kanyang sitwasyon ng tuluyan. Nang bumalik si Rosa sa bahay, niyakap siya ni Elena ng matagal, parehong umiiyak, parehong humihingi ng tawad sa isa't isa para sa mga bagay na hindi naman talaga nila kasalanan. Iniligtas mo ang buhay ko, Rosa. Nakahanap ka ng lakas ng loob noong wala na ako, sabi ni Elena. At tinuruan niyo po ako kung ano ang ibig sabihin ng pagiging matatag kahit na tila nawala na ang lahat. Sagot ni Rosa. Ang dalawang babae na pinag-isa ng isang pinagsamang trauma ay naging higit pa sa amo at empleyado. Sila ay naging tunay na magkaibigan, mga pinagkakatiwalaan, mga suporta sa isa't isa sa proseso ng paggaling. Ngunit marahil ang pinakamalalim na pagbabago ay sa relasyon ng mag-ina. Si Marco, na dati ay bumabawi sa mga material na bagay para sa kawalan ng tunay na presensya, ay natutunan ang halaga ng simpleng pagiging naroroon. Maaga siyang gumigising para mag-almusal kasama ang kanyang ina. Ginugugol niya ang mga hapon sa pagtatrabaho sa bahay upang makapag-break at makipag-usap sa kanya. Sa gabi, sabay silang naghahapunan, nagbabahagi ng mga kwento ng araw, nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay. At si Elena, na dati ay pinipigilan ang kanyang mga damdamin dahil sa takot na maging pabigat, ay natutong magpahayag ng sarili. Kapag may bumabagabag sa kanya, sinasabi niya, kapag kailangan niya ng tulong, humihingi siya. Kapag nakakaramdam siya ng takot, ibinabahagi niya. At si Marco, sa kanyang bahagi, ay natutong makinig ng tunay hindi lamang sa mga tainga, kundi sa puso. Isang linggo ng hapon, 6 na buwan pagkatapos ng pagliligtas, ang mag-ina ay nakaupo sa inayos na hardin, umiinom ng tsaa at pinapanood ang paglubog ng araw na nagpinta sa langit ng Maynila ng mga kulay kahel at rosas. May kapayapaan sa hangin na wala dati, isang katahimikan na hindi mabigat, kundi tunay na kapanatagan. Alam mo anak, simula ni Elena nakatingin sa mga bulaklak na magkasama nilang itinanim, matagal kong inisip na hindi na ako muling makakaramdam ng kaligtasan, na hindi na ako muling magtitiwala sa sinuman, na ang takot ay magiging aking palaging kasama magpakailanman. At ngayon, malumanay na tanong ni Marco, ngayon ay napagtanto ko na nakaligtas ako, hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Sinubukan akong sirain ng babaeng iyon, sinubukang nakawin ang lahat sa akin, ngunit hindi niya nagawa. Narito pa rin ako, kasama pa rin kita, may pag-ibig pa rin sa aking buhay. At iyon ay isang tagumpay na mas malaki kaysa sa anumang hatol ng korte. Naramdaman ni Marco na sumunog ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit hinayaan niyang malayang tumulo ang mga ito. Wala nang kahihiyan sa pag-iyak, sa pagdama, sa pagiging mahina. Ikaw ang pinakamatatag na taong kilala ko, inay. Noon pa man, ngunit ngayon ay nakikita ko ito ng may kalinawan na hindi ko kailanman nakita dati. Ngumiti si Elena, kinuha ang kamay ng kanyang anak. Matatag tayo ng magkasama, anak. Iyon ang natutunan ko, mag-isa halos hindi ako nakaligtas. Ngunit magkasama, kaya nating harapin ang anuman. At totoo yon. Sa mga sumunod na buwan, magkasamang hinarap ng mag-ina ang bawat hamon na dumating. Ang mga bangungot ni Elena na natutunang aliwin ni Marco, hawak ang kanyang kamay hanggang sa makatulog siyang muli.
Ang mga krisis ng pagkakasala ni Marco na natutunang pag-aanin ni Elena na nagpapaalala sa kanya na ang mahalaga ay ang kasalukuyan, hindi ang hindi mababagong nakaraan. Ang mga mahihirap na petsa, ang mga hindi inaasahang trigger, ang mga sandali ng kalungkutan na bigla na lang dumarating, lahat ay hinarap nila ng magkasama. Ang bahay na dating entablado ng kalupitan ay naging isang santuwaryo ng paggaling. Hindi ito nangyari ng magdamag, ito ay isang unti-unting proseso. Binuo ladrilyo sa ladrilyo araw-araw, ngunit nangyari ito. At bawat maliit na pagunlad, bawat tunay na tawa, bawat sandali ng kapayapaan ay ipinagdiriwang bilang tagumpay na tunay na ito. Si Rosa ay naging isang mahalagang bahagi ng bagong pamilyang iyon. Hindi lamang siya empleyado, siya ay miyembro ng pamilya sa lahat ng paraan na mahalaga. Minsan ay bumibisita ang kanyang mga anak at gustong-gusto ni Elena na tanggapin sila, naghahanda ng mga matamis at nagkukuwento. Muling nagkaroon ng buhay ang bahay, tunog ng mga batang naglalaro sa hardin, masiglang usapan sa sala, amoy ng lutong bahay sa kusina. Isang araw, halos isang taon pagkatapos ng pagliligtas, isang liham ang dumating mula sa kung saan si Lyra ay nagsisilbi ng kanyang sentensya. Unang natanggap ito ni Marco at nag-alinlangan kung dapat niya itong ipakita sa kanyang ina. Ngunit naaalala ang kanyang pangako sa katapatan at komunikasyon, dinala niya ito kay Elena. May dumating na liham mula kay Lyra. Gusto mo bang basahin o gusto mong itapon ko na lang? Tiningnan ni Elena ang sobre ng matagal. Anong sabi niya? Hindi ko binuksan. Naisip kong ikaw ang dapat magpasya kung gusto mong malaman. Huminga ng malalim si Elena, kinuha ang sobre at binuksan ito nang may bahagyang panginginig ng mga kamay. Binasa niya ito ng tahimik na natiling neutral ang kanyang ekspresyon nang matapos maingat niyang tiniklop ang liham at ibinalik sa sobre. Humihingi siya ng tawad, sabi niya ay nagte-therapy siya, tinatrabaho ang kanyang mga problema, sinusubukang unawain kung bakit niya ginawa ang ginawa niya, sabi niya ay hindi siya umaasa ng kapatawaran, ngunit gusto niyang malaman ko na nagsisisi siya. At ano ang nararamdaman mo tungkol diyan? Tanong ni Marco. Natahimik si Elena sandali, nakatingin sa bintana sa hardin na naliligo sa sikat ng araw. Pakiramdam ko ay nasa sarili niyang landas siya at ako naman ay sa akin. Ang kanyang pagsisisi o kawalan nito ay hindi tumutukoy sa aking paggaling. Hindi ko kailangang patawarin siya para magpatuloy at hindi ko kailangang magtanim ng galit para patunayan ang aking sakit. Kailangan ko lang magpatuloy sa pamumuhay, paggaling at pagiging masaya. Sapat na iyon. Tumango si Marco, muling humanga sa karunungan ng kanyang ina. Anong gusto mong gawin sa sulat? Itapon mo na. Hindi ko kailangang itago. Sapat na ang mga peklat na dala ko, hindi ko na kailangan ng karagdagang paalala. At ganoon ang ginawa nila, itinapon ang liham at kasama nito isa pang piraso ng madilim na nakaraan. Hindi ito paglimot dahil mananatili ang mga marka magpakailanman. Ngunit ito ay paglaya, ito ay pagpili na huwag hayaang tukuyin ng nakaraang iyon ang buong kasalukuyan at hinaharap. Habang papalapit ang pagtatapos ng unang taon pagkatapos ng pagliligtas, nag-organisa si Elena ng isang maliit na hapunan. Inanyayahan niya si Rosa at ang kanyang mga anak, ang mga therapist na tumulong sa kanya, ang doktor na nag-alaga sa kanyang paggaling at ang abogado na lumaban para sa hustisya. Hindi ito isang pagdiriwang ng trahedya kundi isang pagkilala sa lahat ng mga taong tumulong sa kanya na mabuhay at pagkatapos ay mabuhay muli. Sa panahon ng hapunan, nagbigay si Elena ng isang maikli ngunit makapangyarihang brindis para sa buhay, para sa pangalawang pagkakataon, para sa mga taong tumutulong sa atin na bumangon kapag tayo ay nadadapa, at para sa lakas na natutuklasan natin sa loob ng ating sarili kapag akala natin ay wala nang natitira. Salamat sa inyong lahat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Nagkaroon ng mga luha, yakap at mga kwentong ibinahagi. Ngunit higit sa lahat, nagkaroon ng pasasalamat sa pagiging buhay, sa pagiging napapaligiran ng tunay na pag-ibig, sa pagkakaroon ng pagkakataong magpatuloy sa pagsulat ng kanyang kwento sa mga bago at malinis na pahina. Noong gabing iyon, pagkatapos umalis ng lahat at naging tahimik na ang bahay, natagpuan ni Marco ang kanyang ina na nakaupo sa kanyang paboritong upuan sa sala, nakatingin sa bintana sa mga bituin na kumikinang sa langit ng Maynila. Isang sentimo para sa iyong mga iniisip, sabi niya, umupo sa tabi niya. Iniisip ko kung gaano kakaiba ang buhay. Isang taon na ang nakalipas, nasa pinakamadilim akong lugar, walang pag-asa, walang hinaharap, at ngayon narito ako,
napapaligiran ng pag-ibig, may isang anak na tunay na naririto, may mga tunay na kaibigan, may isang buhay na sulit mabuhay. Kung may nagsabi sa akin na posibleng makahanap ng kapayapaan pagkatapos ng labis na pagdurusa, hindi ako maniniwala. Ngunit natagpuan natin ang magkasama. Lumingon si Elena upang tingnan ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga luha ng pasasalamat, hindi ng sakit. Oo anak, natagpuan natin. At alam mo ba, hindi lang tayo nakaligtas, nabubuhay tayo, tunay na nabubuhay. At yun ay higit pa sa tagumpay, ito ay muling pagsilang, ito ay patunay na kahit na pagkatapos ng pinakamadilim na kadiliman, ang liwanag ay maaari pa ring makahanap ng daan. At nanatili ang mag-ina doon, magkatabi sa komportabling katahimikan, nakatingin sa mabituing kalangitan, bawat isa ay tahimik na nagpapasalamat para sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila ng buhay, para sa pagkakataong gumawa ng iba, maging naroroon, magmahal ng walang takot, mabuhay ng walang mga hindi nakikitang tanikala ng nakaraan na bumibigat sa bawat hakbang. Ang mansyon sa Forbes Park na dating naging bilangguan ay ngayon ay isang tunay na tahanan. Isang lugar kung saan ang pag-ibig ay hindi lamang isang salita, kundi isang palaging pagkilos, kung saan ang presensya ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na regalo, kung saan ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa perpektong anyo. At sa pagbabagong iyon, kapwa ng bahay at ng mga taong naninirahan dito, naroon ang pinakamalaking posibleng tagumpay. Ang tagumpay ng sangkatauhan laban sa kalupitan, ng pag-ibig laban sa takot, ng pag-asa laban sa desperasyon. 2 taon na ang lumipas mula noong gabing sinira ni Marco ang pinto ng silong at natagpuan ang kanyang ina sa kahabag-habag na kalagayan. 2 taon na tila isang kawalang hanggan at isang kisap mata. Ang buhay ay nagbago sa mga paraan na hindi nila inaasahan sa mga unang mahihirap na araw ng paggaling. Nagising si Elena isang Sabado ng umaga na may sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng kanyang silid na bago at maginhawa, napakaiba sa mamasa-masa at madilim na silid na bumabagabag sa kanyang pinakamasamang alaala. May mga araw pa rin na dumarating ang mga bangungot na nagigising siyang bumibilis ang tibok ng puso, iniisip na bumalik siya sa lugar na iyon. Ngunit mas madalang na ito at kapag dumarating, mayroon siyang mga kasangkapan upang harapin ang mga ito, mga estratehiya na natutunan niya sa therapy at higit sa lahat mayroon siyang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon gamit ang espesyal na tungkod na ipinagawa ni Marco na may ergonomic na suporta at eleganteng disenyo. Hindi na ito ang lumang tungkod na itinago ni Lyra, ito ay isang bagay na bago, isang bagay na kumakatawan sa kanyang muling natamong kalayaan. Oo, kailangan pa rin niya ng tulong sa ilang bagay at ang kanyang katawan ay may mga permanenteng peklat. Ngunit marami na siyang nabawi sa kanyang paggalaw, sa kanyang lakas at higit sa lahat nabawi niya ang kanyang boses, ang kanyang kakayahang magpahayag, magsabi ng hindi at magtakda ng mga hangganan. Sa kusina, naghahanda na si Rosa ng almusal, humuhuni ng isang awit mula sa Batangas na laging nagdudulot ng ngiti sa mukha ni Elena. Ang 2 babae ay nakabuo ng isang magandang samahan sa loob ng 2 taon na iyon, isang pagkakaibigan na hinubog sa apoy ng pinagsamang pagdurusa, ngunit pinatatag ng araw-araw na pagpili na suportahan ang isa't isa. Magandang umaga, Aling Elena. Nakatulog po ba kayo ng maayos? Tanong ni Rosa, nagsasalin ng sariwang kape sa isang magandang tasa ng porselana, hindi na ang mga lumang plastik na lalagyan na ginagamit ni Lyra. Nakatulog ako ng maayos, Rosa. Napanaginipan ko si Joaquin ko kagabi. Magandang panaginip, nakangiti siya, sinasabing ipinagmamalaki niya ako. Sa tingin ko ay talagang ipagmamalaki niya ako, alam mo ba? Dahil nakaligtas ako, dahil nakahanap ako ng lakas noong akala ko ay wala na. Siguradong ipagmamalaki niya kayo, sang-ayon ni Rosa, umupo sa mesa kasama si Elena tulad ng ginagawa nila tuwing umaga. Isa po kayo sa pinakamatatag na taong kilala ko at marami akong kilalang matatag na tao doon sa Batangas. Nagtawanan sila, ang uri ng komportabling tawa na nagmumula lamang sa tunay na pagkakaibigan. Bumaba si Marco ilang sandali, nakapajama pa, magulo ang buhok, napakaiba sa impeccably dressed na executive na dati. Natutunan niyang pahalagahan ang ginhawa kaysa sa anyo, ang substansya kaysa sa estilo, ang presensya kaysa sa produktibidad. Magandang umaga, paborito kong mga tao, sabi niya, hinahalikan ang noo ng kanyang ina at kumukuha ng isang tasa ng kape. Ang bango, Rosa, gumawa ka ba ng puto? Opo, Sir Marco. Pinalamig ko na po doon, mamaya ay hihiwa tayo para sa kape.
Ang simpleng eksenang iyon pang-araw-araw ay isang bagay na lubos na pinahahalagahan ni Elena. Walang tensyon sa hangin, walang takot, walang pangangailangan na sukatin ang bawat salita bago magsalita. Ito ay isang pamilya lamang na nag-aalmusal ng magkasama, nag-uusap tungkol sa maliliit at malalaking bagay, nagbabahagi ng buhay. At iyon ay napakahalaga. Pagkatapos ng almusal, may anunsyo si Marco. Inay, natatandaan mo ba ang sinabi ko tungkol sa proyekto ng kumpanya, ang bagong linya ng mga produkto na nakatuon sa accessibility at inclusion? Oo, anak, ilang buwan ka nang nagtatrabaho diyan. Well, sa wakas ay naaprubahan na ng board. Maglulunsad kami ng isang kumpletong linya ng mga assistive technologies para sa mga taong may limitadong paggalaw. Mga matalinong tungkod, mga wheelchair na may advanced sensors, mga app na pantulong, lahat ay idinisenyo upang magbigay ng higit na kalayaan at dignidad sa mga taong tulad mo, inay. Naramdaman ni Elena na napuno ng luha ng pagmamalaki ang kanyang mga mata. Ginawa ni Marco ang kanyang sariling masakit na karanasan bilang isang bagay na makakatulong sa libu-libong ibang tao. Ito ay isang paraan upang bigyan ng layunin ang pagdurusa, upang gawing positibong epekto sa lipunan ang personal na trahedya. Ipinagmamalaki kita, anak, maging ang tatay mo ay ipagmamalaki ka. Ang pagbabago ng sakit sa pag-asa, ng pagdurusa sa solusyon, iyan ang ginagawa ng mga tunay na espesyal na tao. Natutunan ko yan sa iyo, inay. Ikaw ang nagturo sa akin na maaari nating piliin kung paano tayo tutugon sa nangyayari sa atin, na ang pagkaligtas ay unang hakbang lamang, ngunit ang tunay na pamumuhay, iyon ay nangangailangan ng tapang, may kamalayang pagpili at araw-araw na pagsisikap. Noong hapong iyon, nakatanggap sila ng isang espesyal na bisita. Isang mamamahayag ang gumagawa ng isang ulat tungkol sa paggaling mula sa trauma at pang-aabuso sa pamilya, at humiling na makapanayam si Elena. Noong una, nagatubili si Elena. Ang paglalantad sa publiko, ang pagbabalik tanaw sa masakit na mga detalye ay hindi tila isang bagay na gusto niyang gawin. Ngunit pagkatapos makipag-usap sa kanyang therapist at kay Marco, nagpasya siyang marahil ang kanyang kwento ay makakatulong sa ibang tao, maaaring may makakilala sa mga senyales ng pang-aabuso, maaaring magbigay ng lakas ng loob sa isang tao na magsalita. Ang panayam ay isinagawa ng may sensitivity at respeto. Ang mamamahayag, isang babae na nasa 40 na nagngangalang Bea, ay nagtanong ng maingat, nagbibigay ng espasyo para magsalita si Elena sa sarili niyang bilis. Aling Elena, ano po ang gusto ninyong maintindihan ng mga tao tungkol sa inyong karanasan? Tanong ni Bea sa isang punto. Nag-isip si Elena ng matagal bago sumagot. Gusto kong maintindihan ng mga tao na ang pang-aabuso ay maaaring mangyari kahit saan, kahit sa pinakamagagandang bahay, sa mga pamilyang tila pinakaperpekto. Gusto kong maintindihan nila na ang mga biktima ng pang-aabuso ay hindi mahina o hangal, sila ay mga taong nakakulong sa mga sitwasyon na maingat na binuo upang ikulong sila. At gusto kong malaman nila na posibleng makaligtas, posibleng gumaling, ngunit nangyayari lamang iyon kapag mayroon tayong lakas ng loob na magsalita at kapag may mga taong handang makinig sa atin ng tunay. At para sa isang taong maaaring dumaranas ng katulad na sitwasyon ngayon, anong mensahe po ang iiwan ninyo? Diretsong tumingin si Elena sa kamera, malinaw at matatag ang kanyang mga mata. Magsalita kayo anuman ang takot na nararamdaman ninyo, magsalita kayo, sabihin ninyo sa isang tao, sa sinumang handang makinig. At kung hindi maniwala ang unang tao, sabihin ninyo sa iba at sa iba pa hanggang sa makahanap kayo ng isang taong maniniwala at tutulong. Dahil karapat dapat kayong marinig, karapat dapat kayong protektahan, karapat dapat kayong mabuhay ng walang takot. At may mga tao sa mundo na gustong tumulong, na maniniwala sa inyo, na lalaban sa tabi ninyo. Kailangan nyo lang silang hanapin. Nang ipalabas ang panayam ilang linggo pagkatapos, ang tugon ay napakalaki. Nakatanggap si Elena ng daan-daang liham at email mula sa mga taong nagbabahagi ng kanilang sariling mga kwento, nagpapasalamat sa kanyang katapangan na magsalita, sinasabing ang kanyang kwento ay nagbigay sa kanila ng lakas upang gumawa ng sarili nilang mga hakbang tungo sa kalayaan at paggaling. Ito ay nakakabigla at nakakapagpalakas ng sabay. Isang liham ang partikular na nakaantig sa puso ni Elena. Mula ito sa isang 50 taong gulang na babae na nagngangalang
niyang Maricel na sumulat na siya ay nasa isang katulad na sitwasyon ng pang-aabuso mula sa isang anak na drug dependent at ang kwento ni Elena ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na sa wakas ay humingi ng tulong. Dahil sa inyong katapangan na magsalita, isinulat ni Maricel, natagpuan ko ang katapangan na iligtas ang aking sariling buhay. Hindi lang po kayo nakaligtas, ipinakita niyo sa amin na posibleng mabuhay ng lubusan pagkatapos ng trauma. Salamat po sa inyong pag-iral sa paglaban, sa pagsasalita. Binasa ni Elena ang liham na yon kay Marco, parehong umiiyak sa emosyon. Alam mo anak, matagal kong tinanong kung bakit nangyari ang lahat ng iyon. Bakit ako? Bakit ang ating pamilya? Ngunit marahil hindi ito tungkol sa bakit. Marahil ay tungkol sa kung ano ang ginagawa natin sa nangyayari sa atin. At kung ang aking sakit ay maaring magpagaan sa sakit ng iba, kung ang aking kwento ay maaring magligtas ng isang buhay, kung gayon, hindi ito walang kabuluhan. Niyakap ni Marco ang kanyang ina, ramdam ang malalim na pasasalamat sa pagkakaroon niya sa kanyang buhay, sa kanyang karunungan, sa kanyang lakas, sa kanyang mapagbigay na puso na kahit pagkatapos ng labis na sakit ay nakakaisip pa rin na tumulong sa iba. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng mas maraming positibong pagbabago. Nagsimulang magboluntaryo si Elena sa isang tahanan para sa mga matatanda, nagbabahagi ng kanyang kwento, nag-aalok ng emosyonal na suporta at tumutulong sa administratibong bahagi. Natagpuan niya ang layunin dito, isang paraan upang magbigay pabalik sa mundo, upang gawing konkretong tulong sa iba ang kanyang karanasan. Opisyal na inilunsad ni Marco ang linya ng mga produkto ng accessibility ng kanyang kumpanya at ito ay isang tagumpay na lampas sa inaasahan. Ngunit higit pa sa komersyal na tagumpay, ang mga kwento ng mga gumagamit ang nakaantig sa kanya. Mga taong nagpapadala ng mga larawan gamit ang mga produkto, nagkukwento kung paano nito binago ang kanilang buhay, nagpapasalamat sa wakas na magkaroon ng teknolohiya na tumatrato sa kanila ng may dignidad at respeto. Ito ang pagtubos na kailangan ni Marco, ang patunay na maaari niyang gamitin ang kanyang posisyon at mga mapagkukunan upang gumawa ng tunay na kabutihan sa mundo. Si Rosa, sa kanyang bahagi, ay nag-enroll sa isang night course sa nursing, isang matagal ng pangarap na hindi niya kailanman nagkaroon ng pagkakataong tuparin. Si Marco ang nagbabayad ng kurso at inayos ang kanyang schedule upang makapag-aral siya ng walang pressure. Aling Elena, matagal ko na pong pangarap na gumawa ng higit pa, na magkaroon ng isang kinikilalang propesyon, pag-amin ni Rosa, isang araw. At ngayon, sa edad na 52, magtatapos ako bilang isang nurse. Hindi pa huli para magsimulang muli. Hindi nga, sang-ayon ni Elena, na antig, karapat-dapat ka sa bawat pagkakataon, Rosa. Iniligtas mo ang buhay ko at ngayon ay ililigtas mo ang buhay ng marami pang iba. Isang hapon ng Taglagas, eksaktong 3 taon pagkatapos ng pagliligtas, nakaupo si Elena sa hardin na ngayon ay puno ng mga bulaklak na siya mismo ang tumulong magtanim. Ang silong ay ganap na inayos at ginawang isang game room para sa mga anak ni Rosa at mga bisitang bata. Walang espasyo sa bahay na yon na nagtatago pa ng masamang alaala. Lahat ay nabago, nabigyan ng bagong kahulugan at nabago, lumabas si Marco sa hardin na may dalang 2 tasa ng tsaa at umupo sa tabi ng kanyang ina. Nanatili sila doon sa komportabling katahimikan sa loob ng ilang minuto. Pinapahalagahan lamang ang huni ng mga ibon at ang amoy ng mga bulaklak. Anong iniisip mo, inay? Sa wakas ay tanong ni Marco. Iniisip ko kung gaano ako kaswerte, sagot ni Elena na may ngiti. Alam kong maaaring kakaiba itong sabihin pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, ngunit totoo, maswerte ako dahil nakaligtas ako. Maswerte ako dahil kasama kita, isang anak na tunay na nagmamahal sa akin at natutong ipakita ang pagmamahal na iyon hindi lamang sa mga bagay, kundi sa presensya. Maswerte ako dahil mayroon akong si Rosa at marami pang iba na tumulong sa akin. At maswerte ako dahil natagpuan ko sa loob ko ang isang lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Kinuha ni Marco ang kamay ng kanyang ina. Ako ang maswerte dahil kasama kita, dahil hindi ka sumuko, kahit na tila imposibleng magpatuloy, dahil binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon na maging anak na laging nararapat sa iyo, dahil tinuruan mo ako kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Natuto tayo ng magkasama, anak, pareho tayong lumago, pareho tayong nagbago, at mas mabuti tayo dahil dito. At totoo yun.
Si Marco ay hindi na ang executive na nahuhumaling sa tagumpay na inuuna ang trabaho sa lahat. Natagpuan niya ang balanse, natutunan na ang pagiging naroroon ay mas mahalaga kaysa sa anumang promosyon o kontrata. Si Elena ay hindi na ang babaeng pinatahimik ng takot na nilulunok ang kanyang mga pangangailangan upang hindi makagambala. Natagpuan niya ang kanyang boses at natutong gamitin ito ng may katatagan ngunit may habag din. Noong gabing iyon, nagkaroon sila ng isa pang hapunan ng pamilya. Dinala ni Rosa ang kanyang mga anak na ngayon ay mga teenager na gustong-gustong makipag-usap kay Elena tungkol sa lahat ng bagay. Naghanda si Marco ng specialty ng bahay, isang risotto na natutunan niyang gawin sa kanyang mga klase sa pagluluto, isa pang libangan na ginawa niya upang manatili ng mas matagal sa bahay. Ang mesa ay puno ng pagkain, tawa, masiglang usapan at nahahawakang pag-ibig. Bago sila magsimulang kumain, humiling si Elena na magbrindis. Itinaas ang kanyang baso ng natural na juice. Sinabi niya, para sa pamilya, hindi kinakailangang sa dugo, kundi sa puso. Para sa mga nananatili sa ating tabi sa pinakamadilim na sandali at nagdiriwang kasama natin sa mga sandali ng liwanag, para sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa atin ng buhay, at para sa pagpili na ginagawa natin araw-araw na mabuhay ng lubusan, magmahal ng malalim at maging tunay na naroroon. Nagbrindis ang lahat, ang mga baso ay nagtagpo ng may masayang tunog at ang kaligayahan ng sandaling iyon ay napakatotoo, napakahahawakan na tila posible itong hawakan. Mamaya, nang makaalis na ang lahat at tahimik na ang bahay, pumunta si Elena sa kanyang silid. Binuksan niya ang drawer ng kanyang bedside table at kinuha ang isang kwaderno na sinimulan niyang isulat ilang buwan na ang nakalipas. Ito ang kanyang kwento, isinalaysay sa sarili niyang mga salita, hindi lamang ang trauma kundi ang buong buhay niya, ang mga kagalakan at kalungkutan, ang mga pag-ibig at pagkawala, ang mga pagbagsak at muling pagsilang. Nagsusulat siya hindi para ilathala, bagamat may ilang mga editor na nagpakita ng interes, kundi para sa kanyang sarili, para iproseso, para alalahanin, para maintindihan. At sa huling pahina, noong gabing iyon, isinulat niya ang mga salitang naramdaman niyang nagbubuod sa kanyang buong paglalakbay. Natutunan ko na ang pagiging tao ay pagiging mahina at ang kahinaan ay hindi kahinaan. Natutunan ko na ang paghingi ng tulong ay hindi kabiguan, ito ay katapangan. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay ipinapakita hindi sa malalaking kilos, kundi sa palaging presensya sa maliliit na bagay. Natutunan ko na maaari nating malampasan ang mga bagay na akala natin ay imposibleng tiisin at natutunan ko na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, kung mayroon tayong lakas ng loob na magpatuloy sa paghinga, sa pagsubok, sa pag-asa, ang bukang liwayway ay laging dumarating, palagi. At kapag dumating ito, ang liwanag ay mas matamis dahil alam natin ang lalim ng kadiliman. Nagpapasalamat ako sa bawat araw. Nagpapasalamat ako sa bawat taong tumulong sa akin na makarating dito. At nagpapasalamat ako sa pagkatagpo sa malakas na babae na laging nasa loob ko, naghihintay lamang na matuklasan. Nagsisimulang muli ang buhay kapag pinipili nating magsimulang muli at pinili kong mabuhay. Maingat niyang isinara ang kwaderno at ibinalik sa drawer, tumingin siya sa salamin at nakita hindi ang isang biktima, kundi isang nakaligtas, isang mandirigma, isang babaeng hinarap ang impyerno at lumabas na mas matatag, mas matalino, mas buo. Naroon pa rin ang marka sa kanyang noo, isang manipis ngunit nakikitang linya. Minsan ay tinatanong ito ng mga tao at hindi na nakakaramdam si Elena ng hiya o pangangailangang itago ito. Ito ay isang paalala, simpleng sabi niya, ng isang mahirap na panahon na nalampasan ko. Bawat peklat ay nagkukwento ng pagkaligtas. Noong gabing iyon, natulog si Elena ng mahimbing, walang bangungot, yakap ng katiyakan na siya ay ligtas, minamahal at pinahahalagahan. At nang magising siya kinabukasan ng umaga na may sikat ng araw na nagniningning sa bintana, ito ay may ngiti sa kanyang mukha at pasasalamat sa kanyang puso. Ang mansyon sa Forbes Park na dating naging bilangguan ay ngayon ay kanlungan. Ang bahay na nakasaksi ng labis na pagdurusa ay ngayon ay umaapaw sa pag-ibig. Ang mga pader na nagtago ng madidilim na lihim ay ngayon ay umaalingaw-ngaw ng mga tawa at magiliw na usapan. Lahat ay nagbago dahil ang mga tao sa loob nito ay pinili ang pagbabago, pinili ang paggaling, pinili ang pag-ibig kaysa sa takot. At kung may dumaan,
Sa eleganteng kalye na yon sa Forbes Park at titingnan ang puting mansyon na may mga namumulaklak na hardin, makikita lamang nila ang isa pang magandang bahay sa isang marangyang subdibisyon. Hindi nila malalaman ang kwento ng pagtubos na itinatago ng mga pader nito, ang paglalakbay mula sa takot tungo sa tagumpay na nangyari doon. Ngunit marahil ay angkop iyon, dahil ang pinakamalalaking tagumpay, ang pinakamakabuluhang pagbabago ay madalas na nangyayari sa katahimikan, malayo sa mata ng publiko, sa puso ng mga taong pinipiling bumangon muli, na pinipiling maniwala na ang bukas ay maaaring mas mabuti kaysa kahapon, na pinipiling mabuhay ng lubusan sa kabila at dahil sa lahat ng kanilang hinarap. Ginawa ni Elena ang pagpiling iyon, ginawa ni Marco ang pagpiling iyon, at magkasama sa tulong ng mabubuting tao tulad ni Rosa, napatunayan nila na posibleng muling isilang mula sa sariling abo na ang tunay na pag-ibig ay maaaring magpagaling kahit sa pinakamalalim na sugat, na ang pag-asa, gaano man kanipis kung minsan, ay hindi kailanman ganap na namamatay habang may isang taong handang hawakan ito. At sa gayon, sa ilalim ng mabituing kalangitan ng Maynila, sa isang mansyon na binago mula sa bilangguan tungo sa tahanan, isang pamilya na nabago rin ay natutulog ng payapa. Alam na sila ay nagwagi hindi dahil hindi sila kailanman tinamaan ng kasamaan, kundi dahil nang tamaan sila, tumanggi silang hayaan itong tukuyin kung sino sila. Pinili nila sa halip na hayaan ang pag-ibig, katapangan at katatagan na tukuyin ang kanilang hinaharap. At ang hinaharap na yon na binuo sa mga guho ng nakaraan, ngunit laging nakatingin sa unahan, ay nagniningning sa pangako ng mas magagandang araw, sa katiyakan na magkasama nilang kayang harapin ang anuman, at sa mahalagang karunungan na ang pamumuhay ng lubusan, pagmamahal ng malalim at pagiging tunay na naroroon ang tanging mga kayamanan na tunay na mahalaga sa huli. Ang kwento ni na Elena at Marco ay isang kwento ng pagkaligtas, oo, ngunit higit pa riyan. Ito ay isang kwento ng muling pagsisimula, ng pagbabago, ng pag-ibig na lumalaban sa pinakamabangis na bagyo at lumalabas na mas matatag kaysa dati. Ito ay isang kwento na karapat-dapat na ikwento, hindi para luwalhatiin ang pagdurusa, kundi para ipagdiwang ang kakayahan ng tao na gumaling, magpatawad, lumago at mabuhay muli. At habang tinatakpan ng gabi ang Maynila ng kanyang mabituing balabal, sa loob ng mansyon na iyon sa Forbes Park, 3 tao ang natutulog ng mahimbing na tulog ng mga taong alam na sila ay nasa tamang lugar, ginagawa ang dapat nilang gawin, nagmamahal at minamahal sa pinakatotoong paraan. At iyon sa huli, ang lahat na tunay na mahalaga, wakas ang kwento. Minamahal na mga tagapakinig, inaasahan namin na ang kwento ni na Elena, Marco at Rosa ay lubos na nakaantig sa inyong puso. Kung naantig ka sa paglalakbay na ito ng sakit at pagbangon, ng kadiliman at liwanag, iwanan ang iyong like, mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin sa mga komento kung ano ang pinakatumatak sa iyo. Araw-araw, nagdadala kami ng mga matitinding kwento tulad nito, na naglalantad sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao, na nagpapaalala sa atin ng lakas na umiiral sa loob ng bawat isa sa atin kahit sa pinakamahihirap na sandali. Hihintayin ka namin sa susunod na episode na may isa pang kwento na aantig sa iyong damdamin at magpapaisip sa iyo tungkol sa buhay.